Mr. Silent Channel. Kabanata 601 hanggang 610. Ang metal ay kristal, kumikinang na parang jade na kinang, at ang mga panloob na linya ay pinagpatong sa ibabaw ng bawat isa. Kung ikukumpara dito, ang bihirang metal na orihinal na inilagay sa harap ni Tang Wulan ay biglang nagmukhang madilim. Yu Yin. Halos mawala ng boses ang clerk, at lumapit kay Tang Wulan sa halos 2 hakbang sa 3 hakbang. Ibinaba ang kanyang ulo, maingat na kinuha ang assault hammer at marahang tinapik ito. Biglang tumunog ang isang matamis, malutong na tunog na parang chime, at mahina ang echo, ngunit ito ay pabalik-balik na parang isang piraso ng musika. Biglang namula ang mukha ng clerk, jade and silver talaga. Magbebenta ka ba ng jade at silver? Umiling si Tang Wulan, huwag mo itong ibenta, palitan natin ito ng mga bihirang metal. Mas madaling gawin ito. Bigyan mo ako ng pagtatansya. Sandali lang. Halatang medyo maikli ang paghinga ng clerk, at mabilis siyang pumasok sa dating metal na pinto. Hindi nagtagal. Pagbalik niya ay nasa tabi pa rin niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi matangkad ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit napakalakas, lalo na ang kanyang mga braso, na mukhang napakalakas. Nang makita ang jade silver sa mesa, mabilis din siyang humakbang pasulong, inilagay ang instrumento sa kanyang kamay sa mesa, at pagkatapos ay tumingin kay Tang Wulan, maaari ko bang suriin ito? Oo naman. Gumawa ng pakiusap si Tang Wulan. Ang antas ng pagsasanib ng espiritual na halwang metal ay ang pinakamahalagang tagapagpahiwatig upang suriin ang halaga nito, at syempre ito ay susuriin. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ang jade silverlight ay nagtatagpo sa instrumento, narinig na ni Tang Wulan ang tunog ng paglunok ng laway. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Tang Wulan at sinabi sa isang malalim na boses, "Maliit na kapatid, ang piraso ng jade at pilak na ito ay may fusion rate na kasing taas ng 81%. Ilabas mo ito at ibenta. Alam ba ng iyong pamilya?" Tulala si Tang Wulan, at tinago ni Guyu sa tabi niya ang kanyang bibig at tumawa. Umubo si Tang Wulan at hindi sinabi na ito ay peke ng kanyang sarili, syempre alam ko, narito ako para bumili ng mga pambihirang metal para sa aking pamilya. Sinabi ng aking ama na hindi maginhawang magdala ng pera, kaya binigyan niya ako ng ilang mga espiritual na halwang metal upang ipagpalit. Huwag kang mag-alala, alam ko ang halaga ng jade at pilak, kaya kapag nagbigay ka ng valuation, mangyaring maging patas. Huwag mag-alala tungkol dito. Ang spirit alloy ay napakabihirang at ang halaga nito ay napakabukas at transparent. Handa kaming magbid sa piraso ng jade silver na ito na may antas ng pagsasanib na kasing taas ng 81%. Pagkasabi niya lang nito, may binulong sa tenga niya ang katabi niyang clerk. Binago ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang bibig at sinabi, "Maaari naming gamitin ang 100 sa mga pambihirang metal na nakita mo pa lamang bilang kapalit nito. 100 dolyar. Lampas ito sa inaasahan ni Tang Wulan. Bagamat napakahalaga ng jade silver, ang pirasong ito ay nilikha noong siya ay isang panday sa ikalimang antas. Isa lamang itong libong forged na espiritual na metal, at hindi pa ito umabot sa espiritual na antas ng pagpapanday. Kung ang antas ng espiritual na metal na ito ay ipinagpapalit sa kontinente ng Daoluo, ang mga bihirang metal na ito na may mahusay na kalidad sa harap ng mga ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 60 yuan. Ang kabilang partido ay talagang nagsabi ng 100 yuan, ibig sabihin, sa Star Luo Continent, ang halaga ng espiritual na metal ay higit na lumampas sa halaga ng Daoluo Continent. Ang mga mata ni Tang Wulan ay tila kumikislap sa liwanag ng mga gintong barya, at tila may posibilidad na kumita ng kayamanan. Bahagya siyang nag-alinlangan, at sinabing, "Maaari bang tumaas ang presyong ito?" Mapait na ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at nagsabi, "Ang presyong inaalok namin ay ganap na patas. Kung mayroon kang mas mataas na kalidad na jade at pilak, o kung magagawa mo ito sa mga batch, bibigyan ka namin ng mas mataas na presyo." Sinabi ni Tang Wulan, "Mayroon ka bang sapat na supply ng mga pambihirang metal na nakita ko ngayon? Dapat mong malaman na ang rate ng pagkabigo ng ating mga forges para sa pagpapanday ng mga espiritual na halwang metal o espiritual na pagpapanday ay napakataas. Sa makatuwid, ang kalidad ng mga bihirang metal ay kinakailangan sa dami. Ang mga kinakailangan ay mahalaga." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tiyak na nagsabi, "Makatiyak ka sa dami at kalidad na mabubuksan natin ang tindahan sa Xingluo Avenue, na sumailalim din sa masusing inspection. Sa loob ng isang partikular na saklaw, dapat ay maayos tayo. Ngunit sa dami, kung espesyal kung napakarami, kailangan ko ng tiyak na tagal ng oras upang bumalik." Tumango si Tang Wulan, at sinabing, "Okay, gumawa muna tayo ng deal. Ipagpalit natin ang psychic alloy na ito ng 100 gintong kristal. Magandang simula ito. Kung gayon ang gintong kristal, pilak at tanso ng bituin ay ang 3 bihirang metal. Mangyaring maghanda ng higit pang mga paninda. Pagkatapos kong bumalik at ipakita sa aking ama ang kalidad nitong batch ng mga kristal na ginto, maaari tayong pumunta upang palitan ang mga ito ng maraming dami o bilhin ang mga ito." "Okay, walang problema.
Mas maganda ang mas maraming espiritual na halwang metal. Tuwang-tuwang sabi ng medyo may edad na. Nakipag-chat sa kanya si Tang Wulan ng ilan pang salita, at malamang na malinaw niyang nalaman ang paghahambing ng presyo. Bagamat mahirap matukoy ang halaga ng palitan sa pagitan ng Starcoin at Federal Currency, maaari itong matukoy ng Tang Wulan batay sa dami ng mga bihirang metal na ipinagpapalit. Sa Star Luo Continent, ang halaga ng Spirit Forging ay katulad ng sa Dao Luo Continent, ngunit ang halaga ng Spirit Alloy ay mas mataas. Tila ang mga panday sa panig ng Star Luo Empire ay hindi mahusay sa paggawa ng mga espiritual na halwang metal. Pagkatapos umalis sa pambihirang metal shop, mahinang nagtanong si Guyu, naaalala ko na marami ka pang espiritual na metal. Bakit hindi ka magbago pa? Mukhang maganda ang kalidad ng mga bihirang metal dito. Humalaklak si Tang Wulan, huwag magmadali, huwag magmadali. Karamihan sa mga espiritual na metal na dala ko ay mula sa nakaraang libong napik, at may puwang para sa karagdagang pagproseso kapag ako ay bumalik. Kapag ito ay naging espiritual na huwad na mga espiritual na metal, o 3 uri ang presyo ng metal fused na animetic na mga metal ay tataas, ngunit ang halaga ng mga hilaw na materyales ay hindi magiging mas mataas. Pagkatapos lamang ang halaga ay makakabalik, makakapag-alala na tayo, kapag doon na tayo makakabalik ng pera. Tagahanga ni Kai. Hindi mapigilan ni Guyu ang mapangiti. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang chai. Nagsasanay kaming mga soul master, bakit hindi mo kailangan ng pera? Kailangan ng mga mecha ng pera, kailangan ng mga battle armors ng mas maraming pera, at lahat ng uri ng kayamanan ng langit at lupa ay kailangan din ng pera. Hindi ba okay kung hindi ka magsumikap para kumita ng pera? Sarili ko lang ang maaasahan ko. Natigilan si Guyu, oh, susuportahan kita. Suray-suray si Tang Wulan at muntik nang mahulog, ano ang sinabi mo? Wala. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Guyu. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang mga balikat, maaari kong bawiin ang sinabi ko. Kailangan mong magbilang. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Si Guyu ay hindi masyadong tumitingin, na may ngiti sa kanyang mga mata, hindi ko kaya, makakain ka ng ganyan. Sinabi ni Tang Wulan, maaari ba akong kumain ng mas kaunti? Hindi. Tinulak siya ni Guyu, huwag ka ng manggulo, tara na. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, sa pagsasalita tungkol sa pagkain, dapat ba tayong maghanap ng lugar para sa tanghalian? Inilibot ni Guyu ang kanyang mga mata, kakatapos ko lang mag-almusal, okay. Umaga pa lang. Masarap magkaroon ng merienda. Ang Star Luo Empire ay dapat na maraming masasarap na merienda, hindi mo ba gustong subukan ito? Napatunayan ng mga katotohanan na hindi lamang si Tang Wulan ang taong may mababang kaligtasan sa pagkain. Makalipas ang 10 minuto, lumitaw na silang dalawa sa isang maliit na kalye malapit sa Xingluo Avenue. Mayroong iba't ibang maliliit na tindahan at iba't ibang bituin sa lahat ng dako. Ang mga tunay na merienda ng imperyo ng Luo ay nagpalulong sa 2 tao sa kanilang pagkain. Ang sarap ng fishball noodle na yan kanina. Medyo masayang sabi ni Guyu. Paulit-ulit na tumanggaw si Tang Wulan, oo. Masarap talaga, pero maliit lang. Sobrang kaunti pa. Kinain mo na lahat ng fishball na ibebenta ng mga tao sa tanghali ngayon, kakaunti pa rin. Nararamdaman na ngayon ni Tang Wulan na ang pagpili ng forging ay talagang isang pagpipilian sa katanyagan noon. Wala silang mga star coins, ngunit nang magbenta ng mga rare metal, bago umalis, humingi siya ng isang gintong kristal at nagpalit ng ilang star coins. Ang halaga ng star coin ay talagang mas mababa kaysa sa federal na pera. Maraming mga bulaklak at maraming mga bulaklak, ngunit ito rin ay napakasaya. Sa kalagitnaan ng araw. Sa labas ng merienda, tinanong ni Tang Wulan si Guyu, ano ang gagawin natin? Nag-isip sandali si Guyu, at sinabing, gusto kong pumunta dito sa Spirit Transmission Pagoda. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Spirit Pagoda. Oo. Mayroon ding espiritual na tore dito. Mayroon ding Tangsect. Dapat ba akong pumunta sa Tangsect? Ang Xingluo City ay ang kabisera ng Xingluo Empire. Alam ni Tang Wulan bago siya dumating na ang punong tanggapan ng Tangmen dito ay nasa Xingluo City. Okay, pagkatapos ay pupunta rin ako sa Tangsect. Makipag-ugnayan muna kung sakaling may kailangan ng tulong. Sumakay si Guyu sa kotse at umalis. Si Tang Wulan mismo ay sumakay sa isang soul-guided na taxi at pumunta sa Tangmen headquarters ng Star Luo Empire ayon sa address. Ang punong tanggapan ng Tangmen ay wala sa sentro ng lungsod, ngunit matatagpuan sa labas ng Xingluo City. Nang dumating si Tang Wulan dito, nagulat siya na, hindi tulad ng low-key headquarters sa Dao Luo Continent, ang Tangmen headquarters sa Star Luo Empire ay may napakagandang gusali, tulad ng isang maliit na lungsod, malayo sa Dao Luo. Ang punong tanggapan ni Luo Dalu doon. Si Tang Wulan ay isang matalinong tao, at makikita sa estilo ng arkitektura lamang na dito, ang Tangsect ay halatang mas pinahahalagahan kaysa sa Dao Luo Continent. Walang nagbabantay sa gate. Pagpasok mo sa gate, isa itong bulwagan. Sa itaas ng pangunahing pasukan ng bulwagan, mayroong 2 karakter ng Tangmen na nakabitin.
Bilang isang disipulo ng Tang sect, na nakakita ng napakagandang gusali, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pakiramdam ng kaluwalhatian. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at si Tang Wulan ay pumasok sa bulwagan. Maraming tao sa hall, bustling sa mga tao, at maraming counter sa magkabilang gilid, hindi ko alam kung ano yun. Medyo parang ang Blacksmith Association sa Daoluo Continent. Lumingon si Tang Wulan at nakinig sa gilid, at unti-unting nalaman niya kung ano ang ginagawa dito. Ang Tang sect sa Starluo Continent ay ibang-iba sa Daoluo Continent. Dito, ang Xuanxi Tangmen Company na pag-aari ni Tangmen ay talagang isang supergroup na sumasaklaw sa buong kontinente. Espesyalista sa paggawa ng iba't ibang soul guide at pagbebenta ng iba't ibang soul guide. Siyempre, ang ganitong uri ng panlabas na benta ay para sa paggamit ng sibilyan. Narinig na lang niyang may nagsabi na ang Tang sect ay ang opisyal na supplier ng armas ng Starluo Empire. Mas mataas pa ang status na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa Starluo Continent, ang status ng Tang sect ay maaaring umabot sa ganoong antas. Malinaw, ang suporta ng Tang sect para sa Starluo Empire ay higit na lumampas sa suporta ng Daoluo Continental Federation. Ito ay maaaring may kaugnayan din sa sitwasyon sa federal na panig. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi ibinunyag ni Tang Wulan ang kanyang pagkakakilanlan. Sapat na upang maunawaan ang sitwasyon ng Tang sect dito. Sa bagay, kagagaling lang niya sa misyon. Pagkaalis ng Tangmen, diretso siyang bumalik sa hotel. Bago bumalik si Guyu, nagtanong siya sa front desk. Sa hindi kalayuan sa hotel, mayroong isang lugar upang umupo ng isang forging studio. Tumakbo ako para magrenta ng forging studio, at nanatili ang aking kamao at tune sa aking bibig. Higit pa rito, ang pagpanday sa panig ng Starluo Empire ay maaaring magdulot ng mas malaking benepisyo. Ang lipunan ng Starluo Empire ay hindi gaanong naiiba sa Daoluo Continent. Pagkalipas ng 2 araw, ganap na pamilyar dito ang lahat sa Shrek Academy. Sa ikatlong araw, si Tang Wulan at ang iba pa ay nakatanggap ng paunawa na ngayon ang araw kung kailan personal na natanggap ng Emperor ng Starluo Empire ang misyon. Sila ay nakilala sa gabi, at pagkatapos ay mayroong isang hospitality dinner, na nangangailangan sa kanila na magbihis. Ang costume ni Tang Wulan ay natural na pareho, at ang iba ay karaniwang pareho. Pagsapit ng gabi, isang marangyang courtesy car ang dumating sa pintuan ng Xingluo Hotel upang batiin ang delegasyon ng Daoluo Mainland. Para sa Shrek Academy, si Kailao ay isang ganap na natatanging panauhin, at si Tang Wulan at ang iba ay nagtipon kasama ang iba pang miyembro ng delegasyon sa ilalim ng pamumuno ni Wu Changkong at sumakay sa bus ng hiwalay. Ang Xingluo Imperial Palace ay matatagpuan sa pinakasentro ng Xingluo City. Ito ay sinabi na ito ay itinayo ng eksakto tulad ng noong ito ay nasa Daoluo Continent. Ang maharlikang apelyido ng Starluo Empire ay Dai, at ang pinakasikat na celebrity sa kasaysayan ay dapat ay si Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ang orihinal na pangalan ni Wu Yuhao ay Dai Yuhao. Siya ay isang tunay na maharlikang pamilya ng Starluo Empire. Kinokontrol ng pamilyang Dai ang Starluo Empire noong sinaunang panahon. Hanggang sa sinaunang panahon, mayroong posisyong Zen sa loob ng isang panahon. Nang maglaon, sa pagsikat ni Ling Ais Daoluo Wu Yuhao, binawi ito ng pamilya Dai. Sa trono. Dahil mismo sa pagpigil ni Lingbing Daoluo na ang Federation, na sumikop na sa isang ganap na dominanteng posisyon sa kontinente ng Daoluo noong panahong iyon, ay hindi nang ahas na ganap na wasakin ng Xingluo Empire at binigyan ng pagkakataon ng Xingluo Empire na lumipat. Siyempre, para sa mahusay na paglipat, ang Starluo Empire ay nagbayad din ng malaking halaga. Mula sa pananaw ng pangkalahatang pambansang lakas, kahit na idagdag ng Starluo Empire ang Heavendao Federation sa malayong Heavendao Continent, hindi ito makakalaban sa Federation sa Daoluo Continent. Isang malakas na busina ang tumunog, at nagsimula ang engranding pambansang seremonya sa harap ng Xingluo Imperial Palace. Ang maliwanag na pulang carpet ay umaabot mula sa Xingluo Imperial Palace. Tungkol sa delegasyon ng Daoluo Mainland, ang pinuno ng pangkat ay isang Deputy Speaker ng Federation, ilang matataas na kongresista, at kailao at marami pang iba. Si Tang Wulan at ang iba pa ay nakatayo lamang sa likuran, nakikinig sa napakagandang musika, ngunit siya ay inaantok na. Medyo huli na sa pamimiki kahapon, at hindi na ako bumalik sa hotel hanggang hitang gabi na. Ngayon, nagpunta ako upang makipagpalitan ng mga bihirang metal. Wala talaga siyang interes sa reception dinner sa gabi. Boom! Isang marahas na dagandong ang nagpagising kay Tang Wulan, at hindi na mamaleya na pinakawala ng kanyang kaluluwa sa isang iglap. Si Guyu, na nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na hinawakan siya, silot. Noon lang nag-react si Tang Wulan, medyo nahiya ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang pagbabago ay nakaakit ng atensyon ng maraming tao sa paligid niya. Captain, matulog ka na. Hindi maiwasan ni Xi ang utang. Pinandilatan siya ni Tang Wulan. Ang tunog ng pagsaludo ay nagtulak sa seremonya sa isang kasukdulan. Tumingin si Tang Wulan sa mga bitek at nakita ang isang lalaking nakasuot ng marangyang robe at gintong korona, na may inaabot sa Deputy Speaker ng Daoluo Mainland Delegation.
Ang dalawang panig ay nagpapalitan ng mga kredensyal. Ayun, nasa tabi si Kai Lao. Saludo pala, at kinakabahan talaga ako. Hoy, di ba siya yung babae nung araw na yon? Biglang nagulat si Tang Wulan nang makitang hindi kalayuan sa likod ng lalaking nakasuot ng damit na inchik, isang batang babae na nakadamit ng palasyo ang nakatayo roon ng marangal. Ang batang babae ang bumangga sa mga matipunong lalaki noong sila ni Guyu ay nag-shopping lang noong araw na iyon. Inaalala ang tawag sa kanya ng matipunong lalaki noon. Hindi ba prinsesa ang babaeng ito? Biglang gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Tulog na tayo, hindi ko alam kung gaano katagal. Muli niyang ibinaba ang ulo at nagpatuloy sa pag-idlip. Nang muling nakatulog si Tang Wulan, ganap na ipinakita ang kanyang malakas na kakayahang matulog ng nakatayo, biglang may isang matamis na boses sa kanyang tainga, nakakapatay. Si Tang Wulan ay nanginginig ng nakakatawa, ang kanyang kapangyarihan sa reaksyon ay nalinang pagkatapos ng maraming laban. Ganap na hindi malay, ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan sa isang iglap, at isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan. Pagkatapos, ang mga asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa at lumawak patungo sa paligid. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis, at siya ay naging matino sa isang iglap. Bahagyang tumingkayad ang kanyang katawan, at kasabay ng pagkislap niya, nakaharang sa katawan ni Guyu. Maingat na nagmamasid sa paligid. Pagkatapos, ang nakita niya ay isang pares ng natulala na mga mata, na agad na naging atensyon ng lahat. Sa oras na ito, si Emperor Dai Tianling ng Imperyo ng Xingluo ay nagbigay lamang ng liham ng kredensyal sa Federation Vice President, at pagkatapos patugtugin ang dalawang pambansang awit, ang kanyang kamahalan na emperador ay magiliw na nakipagkamay sa mga matataas na opisyal ng misyon. Ang biglaang paggalaw na ginawa ni Tang Wulan ay agad na nagdulot ng sunod-sunod na pagbabago. Dose-dosenang mga figure ang sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon, at ang pinakamabilis sa kanila ay dumating sa Tang Wulan halos sa isang sandali. Hindi pa naiintindihan ni Tang Wulan ang totoong sitwasyon ng bagay sa oras na ito. Ang Blue-Silver Emperor Vine ay nawala sa isang iglap. Natuklasan na niya na nasa paligid ang kanyang mga kasama, at ang asul na pilak na damo ay mabilis na pumulupot sa kanilang mga baywang. Kasabay nito, ang Golden Dragon Claw ng kanang kamay ay nakataas, at ang gintong dragon ay malapit nang ipakita. Wulan, anong ginagawa mo? Malamig na sumigaw si Wu Changkong, at kasabay nito ang pagkislap ng kanyang figure. Tumayo siya sa harap ni Tang Wulan. Ang figure na pinakamabilis na sumugod at si Wu Changkong ay mabilis na lumapit, at nagkaroon ng pagsabog ng kapangyarihan ng espiritu sa pagitan ng dalawang panig. Napaatras si Wu Changkong ng dalawang hakbang, at nabaligtad ang lalaki, lumulutang na sa kawalan. Ang mga sinag ng liwanag na nakalok ng iba't ibang mga gabay ng kaluluwa ay agad na tumutok sa panig na ito. Matino na si Tang Wulan sa oras na ito, at hindi sinasadyang nagtanong, saan ka pumatay? Ang hindi niya nakita ay bahagyang ibinaba ng dalagang nakasuot ng palasyo sa likod ng emperador ang kanyang ulo, na may pilit na pinipigilang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pinandilatan ni Wu Changkong si Tang Wulan, anong ginagawa mo? Tahimik na tumingin si Tang Wulan kay Guyu sa tabi niya, sisigawan mo lang ba ako na pumatay? Tulala na sinabi ni Guyu, hindi. Hindi ka nananaginip, di ba? Ha? Kumurap si Tang Wulan. Siguradong malinaw na narinig niya ngayon. Alam pa ba niya kung nananaginip siya? Puff, hindi napigilan ni XCXC na matawa. Kung si Tang Wulan ay may panaginip, ito ay magiging napakasaya. Sa oras na ito, pinalibutan na sila ng mga miyembro ng Royal Guard ng Star Luo Empire. Anong problema? Tanong ng matandang lalaki sa malalim na boses. Sa pagiging mahinahon ni Wu Zhangkong, hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ng iba sa oras na ito, ngunit hindi niya magagawa ng walang paliwanag. Kung sakaling mali ang pagkakaintindi ng kalaban na gusto niyang patayin ng hari, ang saya ay magiging mahusay. Hindi maapektuhan ang pambansang seremonya. Si Tang Wulan, na nakabawi sa kanyang martial spirit, ay ibinaba, at sumunod si Wu Changkong. Ano? Natutulog at nananaginip. Nang marinig ng Imperial Consecration ang dahilan ni Tang Wulan, halos manigarilyo siya. Ito ay isang pambansang ritual. Kung si Tang Wulan ay miyembro ng Xingluo Empire, una sa lahat, ito ay isang krimen ng kawalang galang. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ngayon. Kung sinasadya niyang idiin na may sumigaw ng pangungusap na iyon sa kanyang tainga, kung gayon si Guyu lang ang nasa tabi niya noon, at si Xu Lizhi sa kabilang panig. Hindi ba kailangang isama si Guyu? Nang makita ang kanyang mababang kilay na nakalulugod sa mata, ang maharlikang pagsamba ay natahimik din sandali. Wala talagang precedent kung paano haharapin ang bagay na ito. Tumabi sa kanya si Wu Changkong, hindi rin nakaimik ng ilang sandali. Sa sandaling ito, pumasok ang isang royal attendant na nakasuot ng Chinese dress at may ibinulong sa tainga ng royal consecration. Tumango ang maharlikang pagsamba, at lumuwag ang kanyang ekspresyon. Mabait ang kamahalan, alam kong espesyal ang iyong sitwasyon, binasa ko ito para sa kapakanan ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagkakataong ito, kalimutan mo na ito. Sa susunod na mag-ingat, maaari kang pumunta sa piging. Ang pagtatalaga ng hari ay nagbigay ng huling resulta.
Kalimutan mo na lang. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, maging si Wu Changkong sa tabi niya ay bahagyang natigilan. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa pambansang prestihiyo, at hindi ko inaasahan na ang Star Luo Empire ay magsasalita ng maayos. Xingluo Imperial Palace. Makulit. Malungkot na tiningnan ni Dai Tianling ang anak na babae sa kanyang harapan, na may hitsura ng kawalan ng magawa. Naglakas loob kang makipagkulitan sa anumang okasyon. Wala itong masama. Paano kung magdulot ito ng aksidente? Paano kung magdulot ito ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa? Ama, nagkamali ako, at hinding-hindi na ako maglalakas loob na gawin iyon muli. Ibinaba ni Dai Yuner ang kanyang ulo at prangka na sinabi na may nakalulugod na kilay. Si Dai Tianling ay may 17th anak na lalaki, ngunit siya ay isang anak na babae. Paborito na niya simula pa noong bata pa siya. Si Dai Yuner ay kakaiba at kakaiba, ngunit siya ay pinakanatutuwa na pasayahin siya. Sa kanyang puso, ang kanyang anak na babae ang tunay na hiyas sa kanyang palad. Sinabi mo na mula noong bata pa ako, namamaga na ang aking mga tainga, at hindi na ako nang ahas. Sino ang nagpagupit ng yin at yang ng buhok ni Xin Fei noong nakaraang buwan? At noong nakaraang buwan? Hindi naman, hindi ko ito makalimutan. Napaawang ang bibig ni Dai Yuner, biglang namula ang mga mata, pare, hindi mo na ba ako mahal? Mula nang umakyat si Dai Tianling sa trono, siya ay pinarangalan bilang isang henerasyon ng mga bayani, nagsusumikap na pamahalaan at pinamunuan ang mabilis na pag-unlad ng imperyo. Ang Green Skull Resistance Organization, na may kasaysayan ng daan-daang taon, ay humihinga at nagsimulang unti-unting bumaba. Gayunpaman, gaano man siya kalakas sa korte, kaharap ang nag-iisang anak na babae, hindi niya maipakita ang kamahalan ng isang hari o isang ama. Katulad ng pakulo ng pagsusuot ni Yuner sa harap niya, siguradong 135 hunting ito. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Tinapik ni Dai Tianling ang kanyang noo, wala na talaga akong magagawa sa iyong maliit na babae. Ikaw ang kaaway na ipinadala sa akin ng langit. Okay, kung hindi mo parusahan, ngunit ikaw din siguraduhin mong hindi mo na ako guguluhin muli. Lalo na ang mga bagay na makakasira sa pangangatawan ng bansa, kung hindi, ipapasara ka ng emperador. Ang ama ang pinakamahusay. Sumugod si Dai Yuner, niyakap ang leeg ng kanyang ama, at halos hindi na hinalikan si Dai Tianling sa mukha ng 2 beses. Paano nagkaroon ng kaunting-kaunting hitsura ng nakaraang pag-iyak? Si Dai Tianling ay mukhang walang magawa, ngunit hindi niya magawang magalit. Pare, nakakatawa ang lalaking iyon ngayon. Sabi ni Dai Yuner na may mababang ngiti. Matigas ang mukha ni Dai Tianling, anong masaya? Sinabi ni Dai Yuner, sa totoo lang, hindi ko masisisi sa panunokso ko sa kanya. Sino ang nagpatulog sa kanya sa ganoong mahalagang seremonya? Kawalang galang ito sa ating Star Luo Empire, at nararapat na gawin siyang tanga, di ba? Pero magaling siya. Nakakamangha. Makakatulog ako kahit nakatayo. Susubukan ko mamaya. Tama ka na. Kahit na mali ang tulog niya, panauhin siya mula sa malayo. Tinutokso mo ang iba ng ganito, at hayaan ang delegasyon ng Daoluo Mainland na sabihin ito sa mukha. Galit na sabi ni Dai Tianling. Sinabi ni Dai Yuner, nakita ko siya noon, sa kalye. Hindi ko inaasahan na siya ay taga Daoluo Mainland. Gayunpaman, ang ama ay tila napakalakas. Ano ang martial spirit na inilabas niya noong panahong iyon? Masasabi mo, kahit na makulit si Dai Yuner, talented din siya. Siya ay may isang hindi malilimutang talento mula noong siya ay bata, at siya ay napakatalino. Noong siya ay 6 na taong gulang, siya ay isinilang na may buong kapangyarihang espiritu nang siya ay magising. 15 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Umabot na sa ika-4 na ring. Siya ang pinakamahusay na henyo ng maharlikang pamilya, kaya naman mahal siya ni Dai Tianling. Sa pribado, sinabi ni Dai Tianling nang higit sa 1 beses na kung si Yuner ay isang lalaki, iyon ay mahusay. Isa rin ito sa mga mahalagang dahilan kung bakit niya natitiis ang kakaibang espiritu ng kanyang anak. Bahagyang ipinikit ni Dai Tianling ang kanyang mga mata, hinaranggan ako ng mga gwardya nang hindi tumitingin ng mabuti. Ano ang batang iyon mula sa Daoluo Continent? Sinabi ni Dai Yuner, ito ay parang dark blue flood dragon, ngunit walang ulo ng dragon, at medyo parang puno ng ubas, ngunit parang may gulugod ang istruktura sa loob. Ito ay kakaiba kaya hindi ko nakilala ito. Ngunit nakikita ko ng malinaw ang kanyang spirit ring. Mayroon siyang 4 na spirit ring, 3 purple at 1 itim. Si Dai Tianling ay tumingin sa kanyang anak na may pagtataka, at sinabing, hindi ba't katulad mo iyon? Sinabi ni Dai Yuner, mukhang kasing edad ko lang siya. Napakabuti ba ng mga tao sa Daoluo Mainland? Maingat na sinabi ni Dai Tianling, mukhang galing sa Shrek Academy ang batang iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Dai Yuner, Shrek Academy. Is it the Shrek Academy na sinabi mong pivotal sa Daoluo Continent at may pinakamalakas na tao ngayon? Kinopya lang ng Monster Academy natin ang ilan sa kanilang orihinal na The Auras. Shrek. Tumango si Dai Tianling, kabilang sa delegasyon na darating sa Daoluo Continent sa oras na ito, espesyal naming inimbitahan ang mga elite ng Shrek Academy na lumahok. Bukod dito, nakipagnegosasyon na si Sima Lanxiao sa Shrek Academy at sila ay lalahok.
Ang nalalapit na Continents Young Advanced Spirit Master Elite Competition ay magpapalim din sa amin na makita ang average na kakayahan ng Dolotinent ng koponan. Ang kontinente sa oras na ito ay 15 taong gulang, at ang pinakamalaking miyembro ay 10 taong gulang na ang aming kompetisyon ay nagsasaad na ang maximum na edad ay 20 taong gulang, kung gayon, ito ay isang magandang pagkakataon upang lubos na masubok ang mga nakababatang henerasyon ng mga Soul Master sa ating bansa. Masayang sinabi ni Dai Yuner, mabuti yan, makikilala ko sila pagkatapos, hindi ako naniniwala na ang aming Monster Academy ay mas mababa kaysa sa Shrek Academy. Hinaplos ni Dai Tianling ang ulo ng kanyang anak, huwag kang pabaya. Si Shrek Academy ay sikat sa loob ng 10,000 taon. Sa likod ng background, walang tao sa 3 kontinente. Marami tayong alam tungkol sa Shrek Academy. Ang Sea God Pavilion sa akademya ay kung saan nagtitipon ang pinakamalakas na tao sa kontinente. Ang 7 Shrek na dambuhalang halimaw ng mainstay tenant ay ang mga nakaraang henerasyong dambuhalang mundo. Ngumiti si Dai Yuner at sinabi, Ama, huwag mong itaas ang ambisyon ng iba at sirain ang iyong sariling prestihiyo. Sinabi ni Dai Tianling, okay, huwag na nating pag-usapan ito. Paano mo naiisip na pakasalan ka? Sa sandaling marinig niya ito, biglang itinikom ni Dai Yuner ang kanyang maliit na bibig, hindi, ayoko magpakasal. Ang mga tao ay bata pa, kaya paano ang mga tao ay magpakasal sa gayong murang edad? Walang magawang sinabi ni Dai Tianling, ito ang tuntunin ng maharlikang pamilya. Malapit nang mapagpasyahan ng kasal sa edad na 15 taong gulang. Nag-aatubili din si tatay na pasanin ka, ngunit ang mga patakaran ay hindi maaaring labagin. Maaari kang magpakasal mamaya. Hindi. Malakas na umiling si Dai Yuner. Ano pa ang sinabi ni Dai Tianling, si Dai Yuner ay tumakas na parang hangin. Ang babaeng ito. Walang magawang umiling si Dai Tianling. Kamahalan. Pumasok ang isang kabataang babae na nakasuot ng palasyo, nakatingin kay Dai Tianling na medyo walang magawa, at nagsabi, hindi pa rin ba pumapayag ang babaeng iyon na si Yuner? Mapait na ngumiti si Dai Tianling, hindi mo alam kung anong uri ng anak na babae ang ipinanganak mo. Ang kabataang babae na nakadamit ng palasyo ay nagsabi, kung gayon nakikita mo. Namilog ang mga mata ni Dai Tianling, at bumungad ang mar-angel na aura ng emperador, muli kung mahal siya, miyembro din siya ng maharlikang pamilya, at hindi masisira ang mga patakaran ng maharlikang pamilya, kung hindi, paano natin mamumuno sa grupo. Ayon sa naunang plano, ang pagsasaayos ay ginawa noong araw kung kailan natapos ang kompetisyon. Ang araw kung kailan pinili ng prinsesa ang kanyang asawa. Oo. Tumingin si Dai Tianling sa kanyang asawa, maasahan mo rin si Yuner sa mga araw na ito. Napaka-temperamental ng babaeng ito, alam na itinakda na namin ang kanyang kasal, hindi siya dapat madaling sumuko. Baka bibigyan niya ako ng magandang palabas. Tignan mo siya. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang kilay at tumingin kay Wu Changkung habang naglalakad siya papunta sa hall ng Royal Welcome Dinner. Pagkapasok niya sa pinto ay mabilis siyang nakahanap ng isang sulok at bumangon. Nakakahiya talaga ngayon, at, hanggang ngayon, hindi pa niya naiisip kung ano ang nangyayari. Nakatulog ako ng mahimbing, paano ko narinig ang malakas na inuming iyon? Kung hindi dahil sa tunog na iyon, paano pa kaya ang pangit? Okay lang ito, hindi mahalaga kung ito ay mula sa opisyal na Star Luo Empire o mula sa Daoluo Mainland Mission, kilala nilang lahat ang kanilang sarili ng sabay-sabay. Sa pagtapak sa sulok, tahimik na hinawakan ni Tang Wulan ang 2 merienda at kinain ang mga ito. Buti na lang, basta tapos na ang hapunan ngayon, natural na lilipas. Sa oras na ito, nagsimula na ang piging, at ang kontemporaryong emperador ng Star Luo Empire, na nakasuot ng mga costume, kasama ang reyna, ay nakipag-chat sa mga matataas na opisyal ng misyon. Ang kapaligiran ay tila napakaharmonya. Ang mga maharlika ng Star Luo Empire at ang mga miyembro ng Daoluo Mainland Delegation ay nakikipag-usap sa isa't isa, na lumikha ng isang maayos na eksena. Sa sandaling ito, tumunog ang malambing na musika. Ang kanyang kamahalan na si Dai Tianling, ang emperador ng Star Luo Empire, ay lumakad papunta sa isang babaeng miyembro ng Daoluo Continental Mission at gumawa ng tanda ng pakiusap. Napakaganda ng babaeng ito, mga 30 taong gulang, at agad siyang nagpakita ng flattered na ekspresyon. Ngunit bukas palad pa rin niyang tinanggap ang imbitasyon mula kay Dai Tianling, tumungo sa dance floor kasama niya, at sinimula ng unang dance music ngayon. Nang makita silang sumasayaw sa dance floor, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mataranta. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin ang gumagalaw na sayaw ni Guyu noong araw na iyon. Paano naman sila ni Guyu? Hinanap ni Tang Wulan ang mga tao gamit ang hindi malay na mga mata. Oo nga, nakita ko na sa isang malayong lugar, lahat ng tao sa Shrek Academy ay napapaligiran ng isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae mula sa mga maharlikang Star Luo Empire at nag-uusap tungkol sa isang bagay. Si Xu Xiaoyan, Ye Xinglan, at Guyu ay sikat na sikat. Ang Yuan and Yahui ay damit ng mga lalaki ngayon, kaya natural na marami silang naiiwan. Nasa tabi niya si Exi, paminsan-minsan ay kinakausap siya, ngunit tila hindi ito pinansin ni Yuan and Yahui. Kalimutan mo na, hindi pa tapos.
Nag-isip sandali si Tang Wulan, ngunit nagpa siya na manatili dito. Ayaw niyang maging biro ang nakaraan. Nakakapatay. Sa sandaling ito, isang soft drink ang biglang tumunog sa kanyang tenga. Si Tang Wulan ay nanginginig ng nakakatawa, at tumalon ng hindi malay. Gayunpaman, nag-react din siya kaagad. Nang kalahating ikot ang katawan, nakita niya kaagad ang isang batang babae na nakasuot ng palasyo hindi kalayuan sa kanyang ngiti. Masyadong pamilyar ang boses, at hindi ito narinig ng ibang tao sa paligid. Noong araw, hindi ito ilusyon, talagang may sumisigaw ng tatlong salitang iyon sa kanilang pandinig. Biglang nagngangalit si Tang Wulan at tumingin sa babae, humakbang. Bakit hindi mo palayain ang iyong martial soul? Nakukuha mo ba ang karunungan mula sa isang kanal? Tiningnan ni Dai Yuner si Tang Wulan na may matamis na ngiti. Galit na sinabi ni Tang Wulan, inaasar mo ba ako? Ibinuka ni Dai Yuner ang kanyang mga kamay, hindi ba halata ito? Sinabi ni Tang Wulan, bakit? Isinawalang bahala ito ni Dai Yuner, sino ang nagpatulog sa iyo? Para sa ganoong engranding seremonya, tama ba ang tulog mo? Biglang nawala ng imik si Tang Wulan. Kung hindi lang sana siya nakatulog ng mga oras na iyon, kahit may biglang sumigaw sa tenga niya, hindi siya magiging malungkot. Go, isasama kita sa sayaw. Habang nagsasalita, hinawakan ni Dai Yuner ang manggas ni Tang Wulan at dinala siya sa dance floor. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maharlikang hapunan, si Tang Wulan ay hindi madaling kumawala, maaari lamang siyang hilahin sa gilid ng dance floor. Sa oras na ito, katatapos lang ng unang musika ng sayaw, at habang pinatunog ang pangalawang musika, dinala ng kanyang kamahalan ang emperador ang babaeng miyembro ng misyon sa gilid ng dance floor. Isang napaka-gentleman ang yumukod sa kanya at saka lumabas ng dance floor. Tumabi ang reyna, nakangiti at pumapalakpak. Namula ang babaeng miyembro bilang ganti sa gwapong emperador. Opisyal na ring nagsimula ang dinner ball. Sa sandaling hilahin ni Dai Yuner si Tang Wulan, pumasok ang dalawa sa dance floor. Suray-suray si Tang Wulan, ngunit pinalundag na siya ni Dai Yuner. Ramdam ni Tang Wulan ang kapangyarihan mula sa kamay ng kalaban na ang babaeng ito na dapat ay isang prinsesa ay isa ring spirit master, at ang kanyang cultivation level ay dapat na napakahusay. Sa paggalaw sa kanyang puso, kinuha din ni Tang Wulan ang kanyang kamay at inilagay ang kabilang kamay sa kanyang baywang. Ulong, hindi ako marunong sumayaw. Ngumiti si Dai Yuner at sinabing, okay lang, matututo ka. Profesional ako. Whoops. Bulong niya, ngunit tumapak si Tang Wulan sa likod ng kanyang instep. Nagmamadaling nagpanggap si Tang Wulan na nahihiya at nagsabi, paumanhin, pasensya na, sabi ko hindi ako marunong sumayaw. Bagamat hindi siya isang karakter na dapat iulat, tiyak na siya ay isang itim na tiyan. Dahil si Dai Yuner ang nagkusa na hilahin siya para sumayaw, paanong hindi siya makakapaghiganti? Binigyan siya ni Dai Yuner ng puting tingin, mag-ingat ka. Oops. Muli itong naapakan. Si Tang Wulan ay paulit-ulit na humingi ng tawad. Si Dai Yuner ay tumingin sa kanya sa kahihiyan, sinasadya mo, hindi ba? Mukha namang inosente si Tang Wulan, paano ito posible? Bakit kita tatapakan ng kusa? Sabi ko hindi ako marunong sumayaw, kailangan mo akong hilahin. O kalimutan mo na. Hindi, whoops. Tinapakan ni Tang Wulan ang kanyang paa sa ikatlong pagkakataon, at si Dai Yuner ay dumanas ng sakit. Sa pagkakataong ito ay napakabilis niyang itinaas ang kanyang ulo kaya nahuli na lamang niya ang kislap ng ngiti sa mga mata ni Tang Wulan. Puffed up ang kanyang maliit na bibig, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumigaw muli. Pero ayaw niyang tumigil sa pagsasayaw. Tinapakan siya ni Tang Wulan ng ilang beses, ngunit si Dai Yuner ay hindi nakatunog ng hindi inaasahan, ngunit seryoso siyang inakay siya upang sumayaw. Ngayon ay si Tang Wulan na ang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Subconsciously kinokontrol ito, umaasa sa batayan ng Ghost Fan's footsteps, pagsunod sa kanyang mga hakbang sa sayaw, ang sayaw ng dalawa ay naging makinis. Hindi ko alam kung kailan, pumunta na si Guyo sa gilid, nakatingin kay Tang Wulan at sa prinsesang sumasayaw. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi kumilos. Sa pagtatapos ng kanta, huminto sina Tang Wulan at Dai Yuner. Napatingin sa kanya si Dai Yuner at biglang ngumiti. Astig kong tapakan ako no. Sinabi niya sa boses na tanging si Tang Wulan lang ang nakakarinig. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at biglang, isang masamang premonition ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang kakaibang ngiti ang sumili sa mga mata ni Dai Yuner, at bigla siyang nagsalita ng malakas, lagi kong hinahangaan ang kultura ng Daoluo Mainland at Shrek Academy. Nakita ko ito ngayon at ito ay pambihira. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Tinitigan siya ni Tang Wulan na natataranta, at tatanggi na sana, ngunit nakinig kay Dai Yuner na nagsasabing, gayunpaman, kung gusto mong maging boyfriend ko, kailangan mong magkaroon ng malakas na lakas. Gusto ko lang ang malakas, kaya hanggat maaari kang manalo ng championship sa susunod na Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, ipapangako ko sa iyo na maging boyfriend kita. Halika na. Pagkatapos magsalita, gumawa siya ng isang masayang galaw kay Tang Wulan, pagkatapos ay yumuko sa kanya ng may ngiti at umalis ng maganda. Hoy, ako! Bago pa makapagsalita si Tang Wulan, nakalabas na si Dai Yuner sa dance floor. Sa sandaling ito, agad siyang naging focus ng audience.
Kasama ang Star Luo Empire Emperor Dai Tianling at ang kanyang asawa, gayon din ang lahat ng noble na naroroon, at ang mga miyembro ng Dao Luo Mainland Delegation, lahat ng mga mata nila ay nasa kanya. Ito. Masyadong walang awa ang babaeng ito. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na sa mga mata ng mararangal na kabataang iyon, daan-daang mata na gustong pumatay sa kanya ang bumagsak sa kanyang katawan, tulad ng tinag sa kanyang likod. Hindi ba't ilang beses na kitang tinapakan? Oo. Nagpaplano ka bang manatili bilang asawa? Isang pamilyar na boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Lumingon si Tang Wulan para makitang si Gu Yu iyon. Marahas siyang tiningnan ni Gu Yu, bago siya makapagpaliwanag, tumalikod at umalis. Gu Yu. Sa sandaling hahabulin na siya ni Tang Wulan, hinarang siya ng 7 o 8 Star Luo Empire na kabataan at pinalibutan siya. Gusto mo bang makasama ang ating Prinsesa Yuner? Boy, naghahanap ka ba ng pambubugbog? Isang matangkad na binata ang direktang itinulak ng kamay sa dibdib ni Tang Wulan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Tang Wulan ang kahulugan ng salitang 100 mouths can't debate. Wala talagang paraan para ipaliwanag ito. Pakiusap, hayaan mo ako, sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Isa-isang itinaas ng mga kabataang maharlika ng Star Luo Empire ang kanilang mga ulo, paano kung ayaw mo? Payo ko sa iyo na iwaksi agad ang mga iniisip na iyon. Imposibleng makasama si Prinsesa Yuner sa mga tagalabas na tulad mo. Malapit nang pumili ang iyong Royal Highness. Ang aking manugang, anak, kung hindi ninyo kilala ang isa't isa. Anong ginagawa mo? Isang marilag na boses ang tumunog. Maraming aristokratikong kabataan ang nagmamadaling humiwalay. Nang lumingon si Tang Wulan, nakita niya na ang Emperor ng Star Luo Empire na si Dai Tianling ay nakalapit na. Sinundan siya ng kamahalan ng Reyna. Anong pangalan mo? Tumingin si Dai Tianling kay Tang Wulan at tumingin sa kanya pataas at pababa. Noong nasa plaza siya sa araw, dahil sa malayo, hindi malinaw na nakita ng emperador ang sitwasyon ni Tang Wulan, ngunit sa oras na ito, malapit na siya, at biglang nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Anong matangkad at gwapong bata? Dapat kong sabihin na si Tang Wulan, na puno ng sikat ng araw at mukhang gwapo, ay madaling magbigay ng magandang impresyon sa mga tao, lalo na ang kanyang malalaking mata na may mahabang pilikmata, kahit ang mga babae ay nakakaramdam ng inggit. Yumuko si Tang Wulan at sumaludo, "Hello, Your Majesty. Ang pangalan ko ay Tang Wulan." Ngumiti si Dai Tianling at sinabing, "Inaasahan ko ang iyong pagganap sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition." Pagkatapos noon, tumanggo siya kay Tang Wulan at tumalikod. Tinitigan ni Tang Wulan ng walang laman ng papaalis na figure ng emperador, at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ka ba nagdaragdag ng panggatong sa apoy?" Ang mga maharlika sa paligid ay tumingin sa mga mata ni Tang Wulan ng mas masama. Ngunit dahil sa naunang pagpigil ng emperador, wala silang magawa kay Tang Wulan dito sandali. Ano ang isang kalamidad na walang maling akala? Ito na. Biglang natarante si Tang Wulan. "Can't afford to provoke me yet can't hide. Kung walang kompetisyon, hindi na lang ako sumasali. Halika na." Isang kamay ang lumitaw sa kanyang balikat, at mabilis na tumalikod si Tang Wulan, nakita lamang si Mr. Kai na dumaan mag-isa. "Pwede bang hindi ako sumali sa kompetisyon?" Sabi ni Tang Wulan na may mapait na ngiti. Ang boses ng matandang Kai ay umalingaw sa mga tainga ni Tang Wulan, "Maaari mong laktawan ang kompetisyon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang simpleng misyon, kundi isang pagsubok din para sa iyo. Ang pagsubok ng bagong henerasyon ng Shrek 7 Devils, ang pagsubok ng mga disipulo sa loob ng korte. Kung iiwasan mo ito ng hindi nakikipaglaban, mawawalan ka ng kwalifikasyon para makapasok sa loob ng korte. Ang panloob na korte. Ang Shrek 7 Monsters. Para sa isang mag-aaral ng Shrek Academy, mayroon bang mas kaakit-akit kaysa dito? Bukod dito, ang mga gantimpala ng kompetisyon ay napakayaman. Ang unang lugar sa individual na kompetisyon ay makakakuha ng isang buto ng kaluluwa. Muling tumunog ang boses ni Kai Lao. Buto ng kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan. Siya ay may napaka-konseptong ideya kung ano ang isang buto ng kaluluwa, dahil minsan ay nakakuha siya ng isang buto ng kaluluwa sa platform ng pag-akyat ng espiritu, ang kanang buto ng metacarpal, na isa sa totoong 6 na buto ng kaluluwa paminsan-minsan, ngunit ito ay ang kanyang assassin. Hindi ko alam kung ilang beses, iniligtas ng Golden Dragon na si Deinonychus ang kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali, at nagdala sa kanya ng isang malakas na kapangyarihang panlaban. Kung makakakuha ka ng buto ng kaluluwa, walang alinlangan na mapapabuti nito ang iyong lakas, at magkakaroon din ito ng malaking epekto sa lakas ng iyong sariling katawan. Ngunit ang Bloodline Seal Breakthrough ng Golden Dragon King ay dapat umasa sa kanyang sarili upang dalhin ito ng husto, kung mayroong dagdag na buto ng kaluluwa, halos mabawi nito ang mga kayamanan ng langit at lupa na kailangan upang masira ang isang layer ng selyo. Magkano? Magkano? Makakatipid ng maraming pera. Lumaban ka. Anyway, I didn't promise to be her boyfriend, she was just to harm me. Well, kung mananalo talaga ako ng championship noon, depende sa gagawin mo. Pinisil ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao nang hindi namamalayan. Boss, kaya mo yan. Gumawa lang ako ng prinsesa nang walang pinagkaiba.
Hinawakan ni Exi ang mga balikat ni Tang Wulan na may hitsura ng paghanga. Umalis ka na. Nanlumo si Tang Wulan. Mali ka, ano ang dapat gawin ni Gu Yu? Seryosong sabi ni Yuan Enyahui. Tama, mali na gawin mo ito. Dapat may sense of responsibility ang lalaki at dedikado. Matuwid na sabi ni Le Zhenggayo. Sa pagtingin sa kanyang gwapong mukha, talagang gustong suntukin siya ni Tang Wulan. Hindi niya alam kung sino ang humihingi ng communication number, kaya binili niya ang buong bar. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong sabihin na ikaw ay ako? Tumagilid din si Shu Lizzie, Captain, halika na. Halika, anong ginagawa mo? Sinulyapan ni Ye Xinglan si Tang Wulan ng masama, sa hindi inaasahan, isa ka ring hamak. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan, 15 taong gulang pa lang ako. Paano ako at si Gu Yu? Bakit ba ako hamak? Gusto kong mag-aral ng mabuti at umunlad araw-araw. Mali ba? Ako. Hanggang sa bumalik siya sa hotel, hindi gumaan ang pakiramdam ni Tang Wulan. Sayang naman ang swerte ko. Pinag-uusapan mo ang prinsesa na iyon, bakit kailangan mo pa akong ipahiya? Sa depresyon sa kanyang puso, si Tang Wulan ay bamulong sa kanyang sarili, hindi ba siya ay isang kampyon lamang? Pagkatapos ay ipapakita ko ito sa iyo. Pagdating ng panahon, tingnan mo kung paano ako gumanti sa iyo. Bang-bang. Nakarating na si Tang Wulan sa harap ng pinto ni Gu Yu sa oras na ito, itinaas ang kanyang kamay at kumatok sa kanyang pinto. Walang tunog sa loob. Gu Yu, huwag kang magkamali, sadyang sinaktan ako ng prinsesa ngayon. Sabi ni Tang Wulan habang kumakatok sa pinto. Bukas ang pinto. Isang kamay ang nagunat at hinayla siya papasok. Kalmado ang mukha ni Gu Yu, pumunta siya sa sofa at umupo. Nagmamadaling sinundan siya ni Tang Wulan para maupo, ngunit pinandilatan siya ni Gu Yu, at kinailangan niyang tumayo doon na hindi makapaniwala. Parang ganito. Ikinwento ni Tang Wulan ang kanyang nakapanlulumong karanasan ngayon. Nararapat ito. Bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Gu Yu matapos marinig ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya maiwasang sabihin, Manong, ano ang ginagawa mo para ipaghiganti siya? May nangyari na naman. Huwag kang sumali sa kompetisyon. Sinabi ni Tang Wulan, ngunit, sabi ni Kai Lao, kung hindi ako sasali sa kompetisyon, hindi ako papayagang pumasok sa panloob na patio. Gayun din, ang mga gantimpala ng kompetisyon ay may mga buto ng kaluluwa. Nang marinig ang mga salitang soulbone, si Gu Yu ay natigilan saglit, isang flash ng lamig ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Sinabi ni Tang Wulan, ang buto ng kaluluwa ay lubhang kapaki-pakinabang. Nakakuha ako ng kanang metacarpal bone noon upang magkaroon ng kapangyarihan ng nakakatakot na kuko ng gintong dragon. Kung makakakuha ako ng isa pang buto ng kaluluwa. Okay. Willing kang sumali. Go out. Biglang tumayo si Gu Yu, tinulak si Tang Wulan palabas ng pinto, at saka isinara ang pinto ng putok. Medyo nalilito si Tang Wulan, ano ang dahilan? Hindi pa ba naipaliwanag ng malinaw ang lahat? Sa silid, napasandaw si Gu Yu sa pintuan, nanlamig ang kanyang mga mata, Soulbone. Ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition ay isa sa pinakamalaking kaganapan sa Xingluo Continent. Ang kaganapang ito ay minana mula sa sinaunang panahon ng Daoluo Continent. Noong sinaunang panahon, ang Soul Master ay ang paggalang. Sa simula, kontrolado niya ang mga Spirit Hall ng karamihan sa mga Spirit Master sa mainland at itinatag ang kaganapang ito. Pumili ng mga natatanging talento mula sa kanila. Nang maglaon, ang Spirit Hall ay ibinagsak ng 3 makapangyarihang imperyo na pinamumunuan ni Tang San, at ang mga Spirit Master ay ganap na malaya, ngunit ang kaganapang ito ay naipasa din. Pagkatapos ng federalization ng Daoluo Continent, unti-unting nawala ang kaganapang ito, ngunit ipinagpatuloy ng Xingluo Continent ang mahabang kasaysayan ng kompetisyon. Ito ay ginaganap tuwing 3 taon sa Xingluo City, ang kabisera ng Xingluo Mainland. Lahat ng Soul Masters na wala pang 20 taong gulang ay maaaring mag-sign up para lumahok. Siyempre, mayroon ding mga limitasyon para sa pagpaparehistro. Ang mga Soul Master na may espiritong kapangyarihan na mas mababa sa ika-20 antas ay hindi pinapayagang lumahok. Kasabay nito, ang isang tiyak na bayad sa pagpaparehistro ay dapat bayaran. Ang oras ng pagpaparehistro ay tumatagal ng 1 buong buwan. Sa pag-unlad ng panahon at panlipunang pag-unlad, ang mga pangunahing sistema ng kompetisyon sa mainland China Young Advanced Soul Master Elite Competition ay kinabibilangan ng 1 sa 1, 2 sa 2, at 7 sa 7 mga hamon. Mayroon ding 4 na item sa Mecha Challenge. Walang mga sub-professional na kompetisyon tulad ng forging at mecha manufacturing. Ang buong kompetisyon ay pinangungunahan ng labanan. Ginamit upang pasiglahin ang espiritu ng pakikipaglaban ng nakababatang henerasyon ng Star Luo Empire. Ang mga kalahok na makakakuha ng magandang lugar sa kompetisyon ay mag-iiwan ng malakas na marka sa kanilang mga file. Maging ito ay para sa pag-aaral, paghahanap ng trabaho o pagsali sa hukbo, sila ay makakatanggap ng iba't ibang preferential treatment. Sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang 1 sa 1 hamon. Walang mga panuntunan para sa 1 sa 1 laban, at anumang mga armas at kagamitan ay maaaring gamitin. Mecha Man ito, Soul Guide o Battle Armor, hanggat mayroon ka nito at kayang kontrolin, magagamit mo ito sa laro.
Sa makatuwid, ang isa sa isang mga laban ay ang pinakakapanabik at matindi. Ang Star Luo Empire ay palaging nagtataguyod ng individual na kabayanihan. Dito, si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, at si Wu Yuhao, ang tagapagtatag ng spiritual pagoda, ay ang mga idolo sa puso ng mga Soul Master. Lahat sila ay gumamit ng kanilang sariling mga pagsisikap upang ibalik ang tubig at isulong ang makasaysayang proseso ng mainland. Ang isang malakas na individual ay kadalasang maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel sa isang digmaan. Ito ay ganap na naiiba sa pakikipaglaban ng koponan ng tagapagtaguyod ng Daoluo Continental Federation, na nagbibigay diin sa kolektibo. Matapos ang maayos na pagpaparehistro, sa wakas ay legal na narehistro ang mga one-on-one contestants, aabot sa 5,103, at halos lahat ng mga Soul Master na naaangkop sa edad ay piniling magparehistro para sa kompetisyon. Mayroong kabuuang 864 na pares ng 2-on-2 entries. Ang 7-on-7 entries ay may kabuuang 113 teams. Mayroong 461 kalahok sa mech warfare. Deadline ng pagpaparehistro. Ang paligsahan ay opisyal na magsisimula sa isang araw. Ang mga tao mula sa Shrek Academy ay hindi na kailangang pumila para mag-sign up ng napakagulo. Ang kanilang pagpaparehistro ay direktang namamahala sa opisyal ng Star Luo Empire. Ang pagpaparehistro ay hindi ginawa mismo ni Tang Wulan, ngunit si Mr. Kai ay direktang nag-sign up para sa kanila. Maliban kay Shu Lizzy, lahat ay lalahok sa 1-on-1, 2-on-2, magkakaroon ng 4 na team at lahat ng miyembro ay lalahok. Pagkatapos ay mag-sign up para sa labanan ng koponan, si Shu Lizzy bilang isang kapalit. Masasabing full participation ito. Hindi ako sasama sa kanya. Nakatayo sa harap ni Old Kai, malamig na sabi ni Guyu. Ang pagpapakilos ng ganitong uri ng bagay bago ang laro ay orihinal na hindi kailangan para sa lahat sa Shrek Academy, ngunit may nangyaring mali. Tumanggi si Guyu na lumahok. Sumimangot ang matandang Kai at tumingin sa kanya at sinabing, ipapaalala ko sa iyo na hindi mo lang kinakatawan ang iyong sarili sa kompetisyong ito, kundi pati na rin ang akademya. Kasabay nito, ang pagpunta sa Star Luo Empire sa pagkakataong ito ay pagsubok din para sa iyo. Ikaw ay nasa mga bituin. Lahat ng pagtatanghal ng Empire of Luo ay matapunan. Kung hindi ka lalahok, una sa lahat ay outrisk ka mula sa hinaharap na kampanya ng Seven Eye Monsters, kung maaari kang sumali sa Shrek at the same time. Ang courtyard ay depende sa iyong kasunod na pagganap. Mabuti. Sumang-ayon si Guyu. Nagmamadaling hinayla ni Tang Wulan ang kanyang braso, Guyu, nababaliw ka na ba? Bakit hindi ka nakikipagkumpetensya? Napailing na lang si Guyu, in a bad mood. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at lumabas ng kwarto ni Old Kai. Hindi pa rin siya magseselos. Pero ito, nag-alinlangan si Xie. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan kay Kai Lao, pasensya na, kukumbinsihin ko si Guyu. Pagkatapos noon, tumalikod siya at tumakbo palabas, hinabol si Guyu. Tahimik na nakatayo si Guyu sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Tila inaasahan niyang darating si Tang Wulan, ngunit hindi nakasara ang pinto. Itinulak ni Tang Wulan ang pinto at pumasok sa likod ni Guyu. Hindi niya maiwasang magtanong, Guyu, ano ang problema mo? Bakit ayaw mong sumali? Tumingin si Guyu sa bintana at mahinang nagsabi, bakit kailangan kong lumahok? Lumapit si Tang Wulan at hinawakan ang kanyang kamay, huwag kang manggulo, okay. Ihahatid kita para sabihin kay Lao Kai. Pagkatapos ay sabay tayong makipagkumpetensya. Hindi mo ba gustong pumasok sa looban? Ayaw mong maging bagong henerasyon ng kasaysayan. Ang Lake Seven Devils. Lumingon si Guyu at tumingin kay Tang Wulan, sa tingin mo ba kaya kung maging 7 Shrek Monsters? Huwag kalimutan, ako ay mula sa Spirit Spreading Pagoda. Sa katunayan, ang Academy at Spirit Spreading Pagoda ay hindi katulad mo. Napakaharmonya sa iyong imahinasyon. Sa palagay ko ay hindi ka mabibigo na makita ito. Natigilan si Tang Wulan, pinili mo bang ikalat ang Spirit Tower? Mahina na sinabi ni Guyu, noong papasok pa lang ako sa paaralan, pinahirapan ako ni Mr. Kai. Nakapagdesisyon na ako. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nagbigay sa akin ng maraming bagay na wala sa akademya. Nakatadhana akong imposibleng maging Shrek 7 Monsters. Tinitigan siya ni Tang Wulan ng blanko. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang sinabi ito ni Guyu. Ngunit, hindi alam ni Tang Wulan kung paano hikayatin si Guyu. Sa napakatagal na panahon na kilala niya si Guyu, alam na alam niya kung gaano katigas ang ulo ni Guyu, at ang mga bagay na napagpasyahan niya ay bihirang magbago. Pero, ayaw mo na ba akong makasama? Umirap si Tang Wulan. Nang inag ang katawan ni Guyu, at tumingin siya sa mga mata ni Tang Wulan kaagad na may haplos ng kaakit-akit. Mahinang sinabi ni Tang Wulan, ibig kong sabihin, magsanay kasama ako. Tinitigan siya ni Guyu ng nakakapasong mga mata, gusto mo bang makipagkompetensya ako? Tumango si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, syempre. Magkasosyo tayo. Bahagyang pinaikit ni Guyu ang kanyang mga mata, okay, pagkatapos ay sasamahan kita na lumahok sa 2-on-2, ngunit 2-on-2 lang. Hindi ako sasali sa mga individual at team na laban. Hindi ka makakaapekto.
Medyo komplikado ang mga mata ni Tang Wulan. Bagamat pumayag si Guyu na sumama sa kanya sa isang 2-on-2, sinabi lang niya ito nang hindi nakikita at gumuhit ng kanal kasama ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasosyo, at tila may harang na sumunod. Tumaas. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan upang hindi komportable si Tang Wulan, at hindi niya masyadong gusto ang ganitong estado. Guyu, lumabas ka na, gusto kong manahimik. Mahinang sabi ni Guyu. Sige. Walang makakakontrol sa mood ni Guyu. Matapos niyang ipangako na sasali lang siya sa 2-on-2 game, hindi siya lumabas ng isang buong araw, kaya nagkulong siya sa pinto. Ang mood ni Tang Wulan ay napakasama rin, at ang kanyang gana ay kalahati lamang ng kanyang karaniwan. Gusto niyang hikayatin muli si Guyu, ngunit hindi niya alam kung paano ito hikayatin. Nagsimula na sa wakas ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition sa ilalim ng mga inaasahan. Ang laro ay nil-0 sa Xingluo Stadium sa Xingluo City. Dahil sa sobrang dami ng contestants, pagkatapos hatiin ang sistema sa mga grupo, matagal na gaganapin ang preliminary contest. Upang mabilis na mabawasan ang bilang ng mga kalahok, ang lahat ng mga nakaraang preliminary round ay tinanggal. Hanggat matatalo ang isang laro, magtatapos ang kasalukuyang kompetisyon. Walang alinlangan na mayroong isang tiyak na elemento ng swerte dito, ngunit ang swerte mismo ay bahagi din ng lakas. Ang pagiging patas ay palaging kamag-anak. Gaya ng sinabi minsan ni G. Kai, walang ganap na patas sa mundong ito. Upang makakuha ng patas at makontrol ang pagiging patas, dapat tayong umasa sa ating sariling lakas. Ang una ay ang individual na kompetisyon, na ito rin ang pinakamatindi at matinding kompetisyon na inaasahan ng maraming tao. Sa Xingluo Stadium, 50 arena ang na-set up, at ang mga laro ay nil-0 ng maayos. Kapag tapos na ang isang laro, magsimula ka agad ng isa pa, at pabalik-balik ang ikot. Hanggang sa matapos ang lahat ng preliminary rounds. Ang bawat isa ay may electronic card na may entry number, na nagtatala ng detalyadong impormasyon ng kalahok. May oras din para makilahok. Kapag napalampas ang oras ng laro, direktang huhusgahan na matatalo. Ang pagbubukas ng seremonya ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition ay hindi ginanap sa simula, dahil napakaraming mga kalahok, at ang seremonya ng pagbubukas ay gaganapin lamang pagkatapos na maalis ang mga preliminary round. Ang Xingluo Stadium ay sapat na malaki upang hawakan ng 300,000 katao sa parehong oras. Ito ang pinakamalaking stadium sa buong imperyo ng Xingluo at maging sa kontinente ng Xingluo, at ito rin ang stadium na may pinakamahuhusay na pasilidad. Bago ang simula ng paligsahan, lahat ng mga tiket ay naubos na, kasama pa ang napakaraming aplikante. Ang opisyal na kita ng Star Luo Empire mula sa mga aspetong ito lamang ay sapat na upang mabayaran ang mga gastos sa kompetisyon. Higit pa rito, mayroong isang live na broadcast ng Soul Guidance na sumasaklaw sa buong kontinente. Kung gusto mong manood ng live na broadcast, kailangan mo ring gumastos ng pera para mabili ang mga karapatan sa broadcast. Ang mga opisyal ng Star Luo Empire ay pamilyar na sa pagbuo ng iba't ibang benepisyo ng Young Senior Soul Master Elite Competition ng kontinente. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay may pagnanais na maging isang Soul Master, at ang mapanood ang napakagandang laro ay parang holiday para sa kanila. Sa makatuwid, ang masigasig na kapaligiran ay hindi lamang Star Luo City, ngunit sumasakop din sa buong Star Luo Continent. Dahil ang pagraranggo ng mga entry ay isinasagawa kaagad, ang kompetisyon ng Shrek Academy ay hindi puro sa isang araw. Ang serial number na iginuhit ni Tang Wulan ay napakadaling matindaan, 3-3, isang numero na mukhang napakahusay. Ang laro niya ay sa unang araw. Ang nakakatuwang, maliban kay Guyu na tumangging lumahok sa individual na kompetisyon, ang kompetisyon ng lahat ay nasa ikalawa at ikatlong araw. Ito ay nangyari na nasuray-suray kay Tang Wulan. Hindi ka ba masaya kung isuko ko ang laro? Magkatabing naglakad sina Guyu at Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan, hindi ako malungkot kung hindi ka sasali. Nararamdaman ko lang na parang inilalayo mo kami. May kutob pa ako na baka iwan mo kami kaagad. Ayoko ng ganito. Ang pakiramdam. Natigilan si Guyu, I'm sorry. Pero laging may handaan sa mundo. Kailangan nating lumaki, at paglaki natin, kailangan nating maghiwalay. Bakit kailangan nating maghiwalay? Umirap si Tang Wulan. Tumingin si Guyu sa kanya, at nagkataong nakatingin siya kay Guyu, nagsalubong ang mga mata. Biglang tumalikod si Guyu, marahil, hindi na tayo kailangang maghiwalay. Tingnan natin muli. Hindi ba ako kasali sa iyo sa kompetisyon? Bamulong si Tang Wulan, sa totoo lang, makakapag-practice pa rin tayo ng maraming taon. Bagamat isa kang spiritual tower, si Shrek ay isang akademya lamang. Maaari kang pumunta sa spiritual tower pagkatapos ng graduation. Isang matinding intolerance ang biglang pumuno sa puso ni Guyu, nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Tang Wulan, pangako ko sa iyo, kahit papaano ay papapasukin ako sa inner court kasama mo. Okay. Natigilan sandali si Tang Wulan, pagkatapos ay natuwa, mahalaga ang pagsasalita. Tumango si Guyu at bahagyang ngumiti, ito ay mahalaga. Magaling. Tumalon-talon si Tang Wulan, dahilan para mapatingin sa gilid ang mga naglalakad sa paligid niya.
Ramdam ang pananabik mula sa kanyang puso, ang ngiti sa mukha ni Goyu ay hindi maiwasang maging mas mayaman. Gusto niya itong panuurin ng masaya. Ang nakapalibot na lugar ng Xingluo Stadium ay masikip, at maraming kalye ang sarado. Ginamit ni Goyu at Tang Wulan ang mga electronic card ng mga contestant para makapasok sa exclusive passage para sa mga contestant at makapasok sa malaking stadium. Pagpasok pa lang nila sa malaking stadium, ang una nilang naramdaman ay ang sobrang init ng kapaligiran mula sa auditorium. Sunod-sunod ang mga tagay, na para bang hinampas ng magulong alon ang dalampasigan. Dahil sa napakalaking tunog, mahirap marinig ang isa't isa kapag nag-uusap ng malapitan. Iyan ang tagay mula sa 300,000 katao. Sa malaking stadium, ang mga talahanayan ng kompetisyon ay nakatayo sa tabi ng bawat isa, at ang bawat talahanayan ng kompetisyon ay protektado ng isang espesyal na kalasag ng kaluluwa upang maiwasan ang impluwensya sa isa't isa o pagkawala ng enerhiya. Habang naglalakad papunta sa field, nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan nang makita niya ang kompetisyon sa entablado pagkatapos ng isa pa. Gaya ng nakasaad sa mga alituntunin ng pagpasok, anumang kakayahan ay maaaring gamitin sa mga individual na kompetisyon, at dapat nalagdaan ng isang sertipiko ng buhay at kamatayan. Bagamat kakaunti ang totoong nasawi, ang referee ay hawad lang sa laro kung kinakailangan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang ganitong uri ng ganap na kompetisyon. Kung tutusin, wala masyadong tao na nakasuot ng mecha, dahil 50 venue ang sabay-sabay na inaayos, at limitado ang area ng bawat venue. Ang espasyo para sa mga mecha sa isang 50-meter diameter na lugar ng kompetisyon ay masyadong maliit, ngunit ito ay magiging isang pabigat. Gayunpaman, nakita ni Tang Wulan na may mga taong gumagamit ng soul guidance device para makipagkompetensya, at iba't ibang ilaw ang namumulaklak sa iba't ibang lugar ng kompetisyon tulad ng mga paputok. Nakasilaw ito saglit. Ito ay talagang isang lugar na nagpapasaya sa mga tao. Goyu, hindi ka ba talaga sasali sa individual na kompetisyon? Tinanong ni Tang Wulan si Goyu sa tabi niya. Ang pagpaparehistro ni Goyu ay isinasagawa. Umiling si Goyu, kalimutan mo na, hindi ako interesado. Sasamahan lang kita sa 2-on-2 match. Kung gayon, kinuha ni Tang Wulan ang kanyang electronic card at tumingin. Sa paghusga mula sa kasalukuyang pag-unlad ng laro, maaari niyang simulan ang laro sa loob ng kalahating oras ng higit pa. Ang kanyang kalaban ay ang numerong 631. Lahat ng iba pang impormasyon ay nawawala. Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ang masasalubong ko. Ngumiti si Tang Wulan. Sinabi ni Goyu, walang kalaban na makakapigil sa iyo na sumulong. Halika. Bagamat hindi ako maaaring maging Shrek 7 Devils, tiyak na magagawa mo. Gayunpaman, huwag maliitin ang iyong mga kalaban. Makinig sa mga mula sa Star Luo Royal Academy noong araw na iyon. Sinabi ng mga tao na sa Star Luo Empire, ang pinakamakapangyarihang akademya ay ang Monster Academy, kung saan marami pa rin ang natutunan, kung saan ang lahat ay natutunan pa rin sa Shrek. Makilala ang Armor Master. Oo. Tumango si Tang Wulan, huwag kang mag-alala, may score ako. Pagkaraan ng maikling panahon, tinawag ang numero ni Tang Wulan sa stadium. Siya at si Goyu ay kumaway at pumunta sa opisina ng inspection para magpalista. Stage 33, Contestant number 33. Nang umakyat si Tang Wulan sa entablado, hindi niya maiwasang maramdaman na ang kanyang maswerteng numero ngayon ay tila 3. Nagkataon lang. Iba talaga ang pakiramdam na nasa entablado at nakatingin sa ibaba. Nung down ako, hindi ako masyadong malakas, parang nasilaw lang ako. Dumating talaga ako sa entablado ng kompetisyon, nakikinig sa mga tagay ng kabundukan na umaalingaw-ngaw at tsunami bago itinaas ang Soul Guidance Shield. Ramdam ang mainit na kapaligiran sa kanyang paligid, kahit na napakatahimik niya sa kanyang mga kasamahan, hindi niya maiwasang makaramdam ng sigla. Libo-libo o 10,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa Daoluo Continent. Habang dinadama ang kapaligiran, sa tapat, isang figure ang tumalon at sumampa sa entablado. Walang alinlangan na ito ang kanyang kalaban sa unang laro ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, no? 631. Ito ay isang binata na mukhang 17 o 18 taong gulang. Matangkad at maganda ang katawan ng binata. Ang buong tao ay nagbibigay sa mga tao ng napakakalmang pakiramdam. Ang karanasan sa pakikipaglaban ni Tang Wulan ay napakayaman, nang makita pa lamang ang hitsura ng kanyang kalaban, agad siyang naging mapagbantay. Malamang na hindi ganoon kadaling harapin ang kalaban na ito. Sa mga kinatatayuan, dalawang matandang lalaki ang magkasamang nakaupo at tahimik na nag-uusap. Kung may makakalapit man, makikita nilang ang magulong tunog ng labas ng mundo ay ganap na nakahiwalay malapit sa kanilang dalawa. Waxy, magsisimula na ang laro ng batang ito. Lin Lao, preliminary round pa lang, kailangan mo pa bang manood ng personal? Ang higpit mo talaga sa baby apprentice mo. Biro ng balingkinitang matanda sa kaliwa si Sed. Ang lalaking naging Lin Lao niya ay isang matangkad at marangal na matanda. Sinabi ni Lao Lin na may blankong ekspresyon, ang leon ay lumalaban sa kuneho ng buong lakas. Bagamat mahirap makatagpo ng malalakas na manlalaro sa mga preliminary round, kailangan kong obserbahan ang pagiging inosente. Pakinggan ang sinabi ko.
Siya ay 18 taong gulang sa taong ito. Siya ang huling pagkakataon na lumahok sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Hindi mo dapat palampasin ito. At least dapat pumasok siya sa quarterfinals. Ang payat na matandang lalaki ay ngumiti at sinabi, hindi mataas ang iyong layunin. Naalala ko, si Wu Exi ay isa ng Battle Armor Master, tama ba? 5 Rings Cultivation Base, isang Word Battle Armor Master. Hindi na kailangang humanap ng kalaban sa buong kompetisyon. Madali. Kahit ang mga elite na estudyante ng Monster Academy ay walang iba kundi iyon. Sa tingin ko ang preliminary round na ito ay matatapos na sa tuktok ng 3 sandali. Sabi ni Old Len, sana nga. Pero, mas nag-aalala ako sa mga preliminary round. Ang mga preliminary round ay hinati sa mga grupo ng random. Kung napakasama ng swerte, hindi imposibleng hatiin sa isang grupo na may maliliit na halimaw sa Monster Academy. Kung ganoon, magiging mahirap. Ang preliminary round ay isang knockout system at walang pagkakataong makabalik. Napangiti ang payat na matandang lalaki at sinabing, at least hindi ito ang unang eksena. Napakakulit na batang lalaki. Hindi siya mukhang matanda. Malamang 4A cutscene lang. Mukhang handa na kaming umalis. Oo. Tumango si Old Lin. Dahan-daang tumaas ang maskara, at sumunod ang electronic sound, sa unang round ng knockout round, no. 333 versus. No. 631. Paghahanda, countdown, 5, 4, 3, 2, 1, magsimula. Walang mga panuntunan sa laro. Ang referee ay manunood mula sa gilid, at ang laro ay tatapusin kapag natukoy ang nanalo. Sa pagsisimula ng laro, tinapik ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri sa paa at mabilis na humakbang patungo sa kanyang kalaban. Hindi niya pinakawalan ng martial soul sa unang pagkakataon. Ang contestant no. 631 ay pinangalan ng Ling Waxi, na nagmula sa isang sinaunang sekta. Noong 15 taon pa lang si Ling Waxi, dumating siya para makipagkompetensya. That time, maganda ang performance niya at kalaunan ay umabot siya sa top 64. Sa nakalipas na 3 taon, nag-ensayo siya ng gusto para makakuha ng magagandang resulta sa kanyang huling Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Nang makita si Tang Wulan na nagmamadaling lumapit sa kanya, hindi mapigilan ni Ling Waxi na bahagyang sumimangot. Hindi kaya ilabas ng kalaban na ito ang kanyang martial soul. Kinakabahan ba nakalimutan na? Hindi kakaunti ang mga taong nagkakamali dahil sa tensyon sa isang malakihang stadium tulad ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Walang pakialam si Ling Waxi, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at 5 spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw at 3 purple. Iyon ang pinakamagandang spirit ring match. Kasabay nito, lumitaw din ang kanyang martial soul. Isang malakas na liwanag ang pumutok sa palad. Ito ay isang mahabang kutsilyo, higit sa 4 na talampakan ng haba, na may 9 na pilak puting metal na singsing na kapareho ng kulay ng talam. Sa sandaling lumitaw ang 9-ring silver saber, ang 5 spirit ring sa katawan ni Ling Waxi ay biglang lumipad, at lahat sila ay nagsanib sa mahabang espada. Ang unang 5 singsing na pilak ng 9 na singsing na pilak na kutsilyo ay biglang naging kapareho ng kulay ng dati niyang spirit ring. 1. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at agad na nakilala ang martial soul ng kalaban. Bukod dito, ang spirit ring ay direktang kumikilos sa 9 na singsing na pilak na kutsilyo, at ang lakas ng kanyang martial spirit ay malamang na hindi mahina. Masyadong masama ang swerte. Ito ang unang reaksyon ni Tang Wulan, ang 5-ring Soul King. Ito ang unang round ng preliminary round. Bakit naglalaro ang mga tao sa pangalawa at pangatlong ring, at nakatagpo sila ng ikalimang ring sa sandaling sila ay umakyat? Huwag banggitin ang depresyon sa puso ni Tang Wulan, ngunit dapat siyang magmadaling pataas. Bagamat hindi pinakawalan ni Tang Wulan ang martial soul, walang pakialam si Ling Waxi. Ang 9 na singsing na pilak na kutsilyo sa kanyang kamay ay lamalas patungo sa kawalan ni Tang Wulan, at ang unang singsing ng kaluluwa sa talim ay kumikislap ng liwanag, 1 metro ang haba. Ang ilaw ng talim ay namatay at dumiretso kay Tang Wulan at lumipad palayo. Humakbang si Tang Wulan sa ilalim ng kanyang mga paa at sinubukang umiwas sa isang tabi, ngunit inayos din ng blade light ang anggulo nito sa hangin, na hinabol siya. Ito ay malinaw na isang espiritu kakayahan na maaaring baguhin ang direksyon at eye lock sa mga kalaban. Walang paraan para maiwasan ito, at sumuntok si Tang Wulan. Isang grupo ng mga puting sinag ng liwanag ang namuo sa kamao, bumangga sa liwanag ng talam, nang hindi gumagamit ng martial arts, purong kaluluwang kapangyarihan. Sa mahinang tunog ng puff, nabasag ang liwanag ng talam, ngunit tumigil din si Tang Wulan kung saan siya nabasag. Sa ilalim ng proteksyon ng malalim na kapangyarihan ng kaluluwa ni Xuan Changong, ang kanyang kanang kamay ay hindi nasugatan, ngunit ang ibabaw ng kanyang kamao ay sumasakit din. Nagulat siya, at mas nagulat si Ling Waxi na nasa tapat. Nang makita niyang ginagamit ni Tang Wulan ang kanyang katawan para direktang labanan ang liwanag ng kanyang espada, hindi niya namamalayan na sumimangot. Naisip ko, naghahanap ba ng kamatayan ang lalaking ito?
Bagamat ito ang unang kakayahan ng espiritu, ngunit sa kapangyarihan ng espiritu ng kanyang limang singsing na antas ng espiritong hari, ang kapangyarihan ng unang kakayahan ng espiritu ay napakalakas din. Ngunit hindi ko akalain na huminto lang si Tang Wulan kung saan siya nabasag, at talagang hinaranggan ito. Ang gintong liwanag ay kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, at ang kanyang katawan ay biglang naging mas patayo. Dalawang singsing ng gintong halo ay mabilis na bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at kasabay nito, ang gininto ang liwanag ng unang halo ay namumulaklak. Ang kanyang buong pagkatao ay mabilis na lumakas, at ang kanyang kanang braso ay namamaga. Big, Golden Dragon Claw ay inilabas. Hindi niya pinakawalan ang kanyang martial soul, ngunit pinili niyang ilabas ang sarili niyang dugo. Ito ay dalawang singsing. Dalawang singsing na Espiritu Master. Pero bakit ginto ang spirit ring niya? Bagaman sa alamat, lumitaw ang isang gintong singsing na espiritu, ngunit hindi yun dapat lumitaw sa isang Panginoon ng espiritu na mayroon lamang dalawang singsing sa kanyang paglilinang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Ling Wuxi na mabigla. Sa mga kinatatayuan, ang dalawang matandang lalaki na nakatayo na at aalis na ay tumigil din, sabay-sabay na nakasimangot. Si Tang Wulan ay tumapak sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa, at ang kanyang buong katawan ay nagliyab. Sa pagtaas ng katawan ng gintong dragon, ang kanyang bilis ay agad na tumaas sa sukdulan. Isang iglap lang, nasa harap na siya ni Ling Wuxi. Ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay pumailan lang, nagniningning ng maliwanag na gininto ang liwanag, at dumiretso kay Ling Wuxi habang ang kanyang dibdib ay hinawakan ito. Mabangis na hakbang pasulong si Ling Wuxi, itinulak ang siyam na singsing na pilak na kutsilyo sa kanyang kamay pasulong, at ang pilak na ilaw ay nabitawan, at ang siyam na singsing ay tumunog ng malutong, na sumasalamin sa gininto ang kinang sa gininto ang mga kuko ng dragon ni Tang Wulan. Keng! Sa malutong na tunog, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng dalawang master na si Ling Wuxi sa audience. Nagulat sila nang makitang direktang lumipad palabas ang katawan ni Ling Wuxi, at sinampal ng mga kuko ni Tang Wulan. Nagkaroon ng malakas na ugong mula sa 9-ring silver na kutsilyo. Maaaring harangan ng Soul Guiding Shield ang mga panlabas na tunog mula sa pagpasok. Nagkaroon ng malakas na ugong mula sa 9-ring silver na kutsilyo. Maaaring harangan ng Soul Guiding Shield ang mga panlabas na tunog mula sa pagpasok, ngunit hindi nito hahadlangan ang mga panloob na tunog mula sa pagkalat. Ang hagong na ito na parang nagdadalamhating dragon ay biglang nakakuha ng atensyon ng maraming manunood. Ang unang bagay na nakita nila ay ang limang spirit ring kay Ling Wuxi, ang Soul King. Ito ay talagang ang pinakakapansin-pansin na sitwasyon sa preliminaries. At ang nakita nila ay ang eksenang lumipad paatras ang Soul King, halos tamaan ang Soul Guiding Shield bago huminto. Paano kaya ito? Nahulog na ba talaga ang Soul King? Noon lamang nila nakita na ang dalawang makinang na gininto ang aura ay kumikinang sa katawan ni Tang Wulan. Nanginginig ang kanyang mga braso, at ang puso ni Ling Wuxi ay nabigla at nabigla. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na hindi kanya ang buong kanang braso. Napakalaking kapangyarihan. Malinaw na naramdaman niya na ang kanyang 9-ring silver sword spirit ay halos nasa panganib na masira sa marahas na pagyanig. Bilang isang malakas na attack type war spirit master, ang kanyang sariling lakas ay tiyak na hindi mahina, at bawat antas ng soul power cultivation level ay tumataas, ang lakas ng sariling katawan ng soul master ay mag-evolve. Ngunit ang kapangyarihan sa mga kuko ng gininto ang dragon ni Tang Wulan ay talagang nakakatakot, higit pa sa kaya niyang tiisin. Kung hindi lang sa huling sandali ay sinamantala niya ang kanyang lakas para umatras, natatakot ako na baka hindi niya ito mahawakan ngayon lang. Ang mga kaisipang ito ay nagbago lahat sa isang iglap. Sinampal siya ni Tang Wulan ng isang kuko, at hinahabol na siya ng mga tao na parang kanyan. Ang mga kuko ng gintong dragon ay kumikinang ng maliwanag, at ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay malapit sa kanya. Ang ikatlong singsing ng espiritu sa siyam na singsing na pilak na kutsilyo ay kumikinang ng maliwanag, at ang siyam na singsing na pilak ay biglang sumabog. Ding! Naramdaman ni Tang Wulan na natulala ang kanyang utak sa gitna ng malutong na tunog, at ang forward momentum ay biglang bumagal. Ang 9-ring silver sword ay tumawid ng may momentum, at isang nakasisilaw na talim ang kumikislap na may makikinang na kulay, dala ang kinang ng unang spirit ring, at dumating ito sa harap ni Tang Wulan sa isang iglap. Yin Wanming, ang pangatlong espiritong kakayahan. Dahil dito, hindi alam ni Ling Wuxi kung ilang powerhouses ang natalo niya. Sino ang mag-aakala na kung siya ay nagtataglay ng parang espada na espiritu ng sandata, siya ay nagtataglay ng isang sonic spirit na kakayahan. Ang kasanayang ito ng kaluluwa ay hindi matatawaran, at ito ay direktang nabigla sa kaluluwa at nagpaparalisa sa kalaban. Pagkatapos ay susundan ng unang kakayahan ng kaluluwa na nagpapagana ng pinakamabilis, at ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa. Kinagat ni Tang Wulan ang dulo ng kanyang dila, at sa kilig na kirot, ginawa niyang matino ang sarili. Lumapit na si Dao Mang, at walang paraan para maiwasan ito. Ang mga kuko ng gintong dragon ay inilabas mula sa manipis na hangin, na sinusundan ang landas ng liwanag ng talam, at ang gininto ang liwanag ay kumislap sa dulo ng kuko.
Karamihan sa liwanag ng Talam ay nablock ng kanyang kuko, ngunit ang isang bahagi nito ay nahulog sa kaliwang balikat, na gumawa ng isang poof na tunog. Ang katawan ni Tang Wulan na nabasag ng kutsilyo ay napatigilid sa hangin at bumagsak sa lupa, hindi na kumpleto ang pagtugis kay Ling Wuxi. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ling Wuxi. Bagamat sinamantala niya ang kutsilyong ito, hindi ito kasing epektibo ng inaakala niya. Si Yin Huanming ang pinakamaganda kapag ito ay ginamit sa unang pagkakataon dahil ito ay hindi inaasahan, ngunit kapag ang kalaban ay handa na at ang kanyang mental na kapangyarihan ay maaaring umabot sa isang tiyak na antas, ang epekto ay hindi magiging maganda. Nagkatinginan ang dalawa, at pagkatapos ng mga nakaraang pagsubok, pareho silang may alam tungkol sa isa't isa. Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang kaliwang balikat at natama ng natitirang sword beam, ngunit sa katunayan ay hindi siya nasugatan. Ang pagtatanggol sa katawan ng ginintoang dragon ay lubhang kahanga-hanga, lalo na pagkatapos na siya ay sanayin sa ultimate promotion method ng ontological sect. Ang sandata ay hindi labis upang ilarawan ang kanyang pisikal na lakas. Ang siksik na liwanag ng kutsilyo ay lumaki sa kanyang harapan, at si Ling Wuxi ay nagkusa na umatake. Natapakan niya ang isang matatag na footwork at umindayog gamit ang isang kutsilyo. Pumunta ka. Ang lahat ng mga ruta na maaari niyang iwasan ay naharang. Kumpara sa nakaraang panahon, mas malakas ang liwanag ng kanyang espada sa oras na ito, at halatang gumamit siya ng mas maraming espiritong kapangyarihan. Pagkatapos ng nakaraang banggaan, hindi na minamaliit ni Ling Wuxi si Tang Wulan sa kanyang puso. Ang mga daliri ng paa ni Tang Wulan ay nasa lupa ng kaunti, ang kanyang dugo at dugo ay nasa malas, at isang mabangis na dagandong ng dragon ang umalangaw mula sa kanya. Ang malakas na dagandong ng dragon ay biglang tumunog, na naging sanhi ng kanyang buong kasikatan. Sa dalawang palad na nakasuporta sa langit, lumitaw ang isang gintong ulo ng dragon. Ang liwanag ng Talam ay tumama sa ulo ng dragon, nagkawatak-watik ng isa-isa, hamina ng kaunting kapangyarihan, ngunit ang liwanag sa ulo ng dragon ay naging mas maliwanag. Nakakaramdam ng kagilahil-alas sa kanyang puso, medyo hindi komportable si Ling Wuxi sa traksayo ng Chi Machine. Kahit na ang kalaban ay mayroon lamang 2 spirit ring, ang kabuuang intensity ng pag-atake ay masyadong mataas. Ang lambat ng kutsilyo ay napunit sa isang iglap, at ginulat ng gintong dragon ang kalangitan. Ding! Muling tumunog ang pilak na singsing, ang kakayahan ng espiritu na ito ay hindi lamang magagamit para sa mga sorpresang pag-atake, ngunit mayroon ding mahimalang epekto kapag ginamit upang matakpan ang kakayahan ng espiritu ng kalaban. Nakakalungkot lang na malinaw na nakita ni Ling Wuxi ang mga mata ni Tang Wulan na tila walang ulirat, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghina, ngunit sa halip ay naging mas malakas. Ang Jinlong Jingtian ay hindi isang soul skill, ngunit isang chi at blood skill. Ang pag-atake na dulot ng kahirapan ng chi at dugo ay sumabog sa pagbabago ng bloodline, at ang bloodline ay na-activate na. Maliban kung winikasan ito ni Tang Wulan ng mag-isa, kahit na pansamantala itong nawala ng kontrol, hindi nito mapipigilan ang paglabas nito. Ang gintong ulo ng dragon ay dumating sa harap ni Ling Wuxi sa isang iglap, ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang dulo ng siyam na singsing na pilak na espada gamit ang kanyang kaliwang kamay, at itinulak ang hawakan gamit ang kanyang kanang kamay, inilagay niya ang siyam na singsing na pilak na espada ng paalang sa harapan niya na parang isang kalasag, at ang ika-4 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Boom! Nang makitang mabilis na nag-react ang disipulo sa paggamit ng pang-4 na espiritong kakayahan sa estilo ng harapan ng Tibet, ang matandang lalaki sa audience ay tumanggo ng may kasiyahan. Ang tugon na ito ay napakatama. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang mukha. Ang siyam na singsing na pilak na kutsilyo ay nanginginig at tumunog. Bagamat ito ay naging isang piraso ng pilak na ilaw upang harangan ang epekto ng gintong ulo ng dragon, ang estilong Tibetan na feedback attack ay hindi lumitaw, at si Ling Wuxi ay binomba at muling lumipad palabas. Kapag ang mga tao ay nasa himpapawid, ang dugo ay bumulwak ng ligaw. Ito. Ano ang pinagmulan ng batang may 2 gintong singsing na espiritu? Ano ang kanyang martial soul? Ang tanong na ito ay lumitaw sa hindi mabilang na mga isipan ng mga tao halos sa parehong oras, at mayroong higit pang mga tao na nagbibigay pansin sa larong ito. Nadama ni Ling Wuxi ang pinakamalalim sa oras na ito, ang estilong Tibetan sa harapan ay maaaring maglabas ng kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa pagtatanggol, at sa parehong oras ang siyam na singsing na pilak na kutsilyo ay magkakaroon ng matalim na gilid habang nagtatanggol sa limitasyon. Sa makatuwid, ito ang kanyang malakas na kakayahan sa espiritu na pinagsasama ang opensa at depensa. Ang kakayahang espiritong ito ay ginagamit ng maayos, at ito ay halos isang mahusay na paraan upang gawing tagumpay ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang epekto ng malaking ulo ng dragon na iyon ay magiging sobrang nakakatakot, hanggang sa hindi na niya ito kayang tiisin. Ang estilong Tibetan na matalas na gilid ay natalo ng hindi man lang nagpapakita. Naramdaman na lang niya na natamaan siya ng isang soul guide train, at nagkaroon na siya ng malubhang pinsala. Wala nang solusyon. Sa baligtad na hangin, ikinaway ni Ling Wuxi ang kanyang mga kamay, at ang mga sinag ng liwanag ay mabilis na tumalsik mula sa pulse area sa kanyang palso, na nagiging mga piraso ng baluti upang magkasya sa kanyang sarili.
Mabilis na naghalo ang silver armor, na natakpan ang buong katawan sa isang kisap mata, lalo na kapag ang chest armor sa dibdib ay sarado sa isang iglap, isang silver light ang pumailang lang sa kalangitan, na agad na nagpapatatag sa kanyang lumilipad na baligtad na figure. Isang salitang battle armor. Isang buong set ng one-word battle armor. Sa sandaling lumitaw ang silver light, masama ang pakiramdam ni Tang Wulan. Regarding sa personal strength, 4th ring man o 5th ring, may tiwala siyang lumaban. Ang kinakatakutan lang niya ay may full set na ng one-word battle armor ang kalaban. Ang one-word battle armor ay masyadong malakas para sa pagtaas ng Soul Master, at si Ye Xinglan, na ang personal na lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Tang Wulan, ay hinarap ang one-word battle armor master sa dulo, at sa wakas ay pinahina ang kalaban sa halos mamatay. Sa makatuwid, nang makita ni Tang Wulan ang battle armor na inilabas mula sa katawan ni Ling Wuxi, ang unang naisip sa kanyang puso ay hindi niya dapat hayaang gamitin niya ang buong kapangyarihan ng battle armor, kung hindi, wala siyang pagkakataon. Isang malakas na dragon ang muling sumabog mula kay Tang Wulan. Habang niyugyug ng gintong dragon ang kanyang kalaban sa langit, ang iba ay sumusubaybay na. Si Ling Wuxi, na natamba sa hangin, ay naglabas ng battle armor na nakasuot ng kanang kamay ni Tang Wulan, isang golden dragon claw. Na-swipe out. Ang 5 dark golden light blades ay sumirit sa isang iglap, naging isang nanginginig na higanteng claw at sinampal ang mga ito ng buong tapang. Bagamat mayroong proteksyon sa battle armor sa oras na ito, ang Wunei-Rufen ni Ling Wuxi na dala ng nakakagulat na epekto ng gintong dragon ay hindi pa naresolba. Dumating na ang Golden Dragon Deinonychus. Ang siyam na singsing na pilak na kutsilyo ay nasa harap niya, ngunit ang kakayahan ng espiritu ay huli na upang mag-trigger, ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ni Ling Wuxi ay hindi maayos, at tumagal ng oras upang mag-adjust. Boom! Ang marahas na dagandong ay sinamahan ng madilim na ginto at makikinang na pilak na sinag ng liwanag. Ang Golden Dragon Terror Claw ay ang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake ni Tang Wulan. Sa isang buong suntok, ang lakas ng pag-atake na pumuputok ay lubhang nakakatakot. Ang madilim na gininto ang nakakatakot na Claw Bear ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral sa mundo ng mga Soul Beast, hindi pa banggitin ang pagtaas ng bloodline ng Golden Dragon King. Ang sandata ng labanan ay gumawa ng isang mabagsik na tunog ng pagkuskus, at ang siyam na singsing na pilak na kutsilyo ay direktang nataman sa harap ng dibdib ni Ling Wuxi sa ilalim ng suntok na ito. Kung hindi pa naisuot ang battle armor, tumaas na ang 9-ring silver knife. Natatakot ako na ang suntok na ito ay direktang mapunit ang 9-ring silver blade sa mga piraso. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake ay lahat ay tiniis ng isang salitang sandata ng labanan. Ang sandata ng labanan ay ang sandata ng labanan. Kahit na ito ay ang Golden Dragon na nakakatakot na kuko, hindi ito maaaring direktang mabali, ngunit ang nakakatakot na puwersa ay nag-iwan ng 5 malalim na marka sa armor ng labanan ni Ling Wuxi, at ang kanyang buong pagkatao ay nakuhanan din ng larawan. Ang suntok ay tumama sa kalasag sa lupa. Napakabigat ng impact, kahit na protektado ito ng battle armor, nakaramdam ng pagkahilo si Ling Wuxi. Napabalikwas ang buong tao sa impact. Nag-follow up na si Tang Wulan sa oras na ito. Bago pa siya makapag-react, naikuyong ni Golden Dragon Claw ang kanyang kamao at tinamaan ng buong suntok ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na hinampot siyang muli sa protective cover na parang isang cannonball. Isang makapal na maitim na asul na baging ang lumabas sa daan at bumalot sa bukong-bukong ni Ling Wuxi. Umindayog ang baging, binasag si Ling Wuxi na tumalbog, at tumama sa lupa ng boom. Hinabol ni Tang Wulan ang katawan ni Ling Wuxi na parang multo, at sa sandaling tumama ang kanyang katawan sa lupa, ang mabangis na dagandong ng dragon ay muling tumunog, at ang kanyang kanang paa ay bumagsak ng malakas sa lupa. Ang 8 hugis dragon na enerhiya ay nagsama-sama, naapektuhan si Ling Wuxi, at bigla siyang tumalbog mula sa lupa. Lumitaw ang ulo ng gintong dragon, at ginulat ng gintong dragon ang kalangitan. Sa isang iglap, si Ling Wuxi, na nakabalot sa battle armor, ay tila nilamon ng malaking gintong ulo ng dragon. Sunod-sunod na umaalingaw sa kanya ang nakakatakot na lakas ng pagsabog. Mula sa unang pagkakataon ni Tang Wulan na ang Golden Dragon ay yumanig sa kalangitan at si Ling Wuxi ay lumipad sa kalangitan, sa bawat koneksyon pagkatapos nito, ang mga manunood ay nasilaw at natulala sa patuloy na mga suntok. Iyon ang salitang Battle Armor Master, iyon ay ang 5-ringed Soul King. Pero sa harap ng binata na may 2 halos lang sa katawan, bakit parang target lang? Hindi ito naintindihan ng tumataas na Ling Wuxi. Sa mga sandaling ito, naramdaman na lang niya na parang bumagsak ang katawan niya. Tinulungan siya ng battle armor na makayanan ang karamihan sa mga pag-atake, ngunit nandoon pa rin ang epekto, at ang kanyang magulong espiritong kapangyarihan ay hindi kailanman mapawi, hindi kayang tunay na pasiglahin ang kapangyarihan ng battle armor. Halos umangat si Tang Wulan gamit ang kanyang katawan, ang mga kuko ng gintong dragon ay biglang kumapit sa kanyang leeg. Ang matalim na gininto ang dragon na kuko, ang madilim na gininto ang talam ng liwanag ay marahas na kumikislap, kinuha ang kanyang katawan, bumagsak mula sa langit at tumama sa lupa. Sumuko ka. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng Golden Dragon Dane Claw ay hinimas ang marupok na posisyon ng battle armor sa kanyang leeg,
at lumuhad si Tang Wulan sa tiyan ni Ling Wuxi, muli na namang inalis ang kapangyarihan ng espiritu na gusto niyang pawiin. Ang matinding sakit sa leeg ay napakalakas, at naramdaman ni Ling Wuxi ang krisis ng buhay at kamatayan sa isang iglap. Ang defensive power ng one-word battle armor ay may limitasyon din. Pagkatapos ng mga naunang sunod-sunod na pag-atake ni Tang Wulan, ang defensive power nito ay naubos ng husto. Sa harap ng matalim na pag-atake ni Golden Dragon Dane Claw, sa wakas ay hindi na niya ito nakayanan. Flap, sinampal ni Ling Wuxi ang lupa. Ito ang karaniwang pagsuko. Tumayo si Tang Wulan, ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay nagtagpo, at matatag na tumayo sa lupa. Nagkaroon na ng kaguluhan sa audience. Bilang karagdagan sa pagkatulala, ang dalawang guro ni Ling Wuxi ay tumutulo na sa madilim na mga ekspresyon. Sa kanilang cultivation days, syempre, makikita na si Ling Wuxi, na nakasuot ng one-word battle armor, ay ganap na kayang talunin ang kanyang kalaban, ngunit hindi siya binigyan ng kalaban ng pagkakataon na gamitin ang kapangyarihan ng one-word battle armor, at natapos na ito. Labanan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang ritmo ay nasa ilalim ng kontrol ng kabilang partido, na talagang kaila-hilakbot. Natalo pa sa unang laro. Nangangahulugan din ito ng pag-aalis. Nawala ang huling pagkakataon ni Ling Wuxi na lumahok sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Paanong hindi niya hahayaang matakot at magalit ang mga ito? Nakahiga si Ling Wuxi sa lupa, blanko ang kanyang utak, nawala ang lahat ng pressure, at nagsimulang mag-feedback sa kanyang sarili ang battle armor, tinutulungan siyang ayusin ang kanyang soul power at ayusin ang kanyang katawan. Ngunit pangalawa pa rin ang matinding sakit sa kanyang katawan, at higit sa lahat, ang suntok sa kanyang panloob na antas. Kung natalo ako, natalo lang ako ng ganoon, at natalo ng hindi maipaliwanag. Kung bibitawan mo ang battle armor sa sandaling dumating ka, at hindi bibigyan ng pagkakataon ng kalaban na makalapit, hindi ito magiging ganito. Ang leon ay nakikipaglaban sa kuneho ng buong lakas. Naalala niya ang sinabi ng guro sa kanyang isipan. Pinagsisihan niya ito, pinagsisihan ang kanyang paghamak kay Tang Wulan sa simula, pinagsisisihan na kahit ang ikalimang kasanayan sa kaluluwa ay walang silbi mula simula hanggang wakas. Gayunpaman, sa mundong ito, walang anumang panghihinayang na maaaring inumin ng gamot, at walang sinuman ang naawa sa natalo. Natalo siya, natanggal siya, natalo siya. Bahagyang napabuntong hininga si Tang Wulan. Kung tutusin, napakalaki rin ang pressure na dinanas niya noon. Ang anti-shock force na dala ng one-word battle armor ay naging dahilan para hindi rin siya komportable. Kung hindi dahil kay Jinlong Jingtian na nakapagdulot na ng matinding pinsala sa kalaban noong panahong iyon, at ang kanyang mga sumunod na pag-atake ay malapit ng konektado, kapag ang kalaban ay gumon na, ang kailangan niyang harapin ay isang kalaban na malapit sa antas ng 7-ring Soul Saints. Sa ika-4 na ring laban sa ika-7 ring, gaano man kalakas ang kanyang katawan, mahihirapan itong talunin ang kalaban. Kung matalo ka sa unang laro, iyon ay masyadong kaiyahiya. Buti na lang walang if. Nanalo siya, at nanalo siya ng napakasaya. Ang mga serye ng mga koneksyon na ngayon ay malabo na napabuti ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban, pinagsasama ang potensyal na pinasigla ng ontolohiya sa kanyang sariling mga kakayahan. Siyempre, kung talagang ipinakita ng kalaban ang lakas ng one-word armor master, hindi siya tuluyang nawala ng pagkakataon. Nasa kanya pa rin ang Blue Silver Emperor, ang Golden Word, at ang Tyrannosaurus Rex. Tumalon sa stage, mabilis na tumakbo si Tang Wulan sa contestant channel. Ayaw niyang maging paksa ng maraming atensyon. Ang galing! Ang boses ni Guyu ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at lumingon si Tang Wulan para tingnan, nandito na siya naghihintay sa kanya. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, talagang laban sa langit ang swerte ko. Sana hindi na ito maulit sa susunod na round. Napaka-stressful ng salitang Battle Armor Master. Bahagyang ngumiti si Guyu, hindi pa ba ginagamit ang sarili mong Battle Armor? Hindi pa rin nakakagawa si Xinglan ng sarili niyang Core Battle Armor, at ginagawa na niya ang lahat para sa lahat. Dapat ay halos tapos na ang right armor mo. NS. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Ang kanyang unang sandata sa labanan ay ang kanang kamay at bisig, at pagkatapos ay dapat itong maging bahagi ng pagkakadugtong ng sandata sa bisig at balikat. Kapag nakumpleto na ang pirasong ito, magkakaroon siya ng kumpletong sandata ng labanan sa kanyang kanang braso. Walang duda na ang kanyang kanang kamay na Golden Dragon Claw ang kanyang pinakamalakas na attack point. Kung siya ay maaaring nilagyan ng isang kumpletong armor ng labanan, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay maaaring umabot sa isang bagong taas. Sa oras na iyon, kung makatagpo ka ng master ng sandata, magagawa mong lumaban ng kaunti pa. Tara na, sabi ni Guyu sa kanya, at naunang naglakad palabas. Nagmadali si Tang Wulan para makasabay. Malaki ang pakinabang sa kanya ng labanan ngayon, at patuloy niyang mauunawaan sa kanyang pagbabalik. Nahihirapang bumangon, si Ling Wuxi ay lumabas ng stage na parang Walking Dead. Nang tanggalin niya ang isang piraso ng battle armor mula sa kanyang katawan, malinaw niyang nakita ang malalalim na marka na iniwan ni Tang Wulan sa battle armor, breastplate at tiyan. Ang armor ang pinakamalubhang nasira, at dapat itong ayusin ng isang mecha repairer upang maibalik ito. Napakataas ng halaga ng pag-aayos ng armor sa labanan.
Mapatla ang kanyang mukha, at medyo nawala ang kanyang buong katawan. Nasaran ng loob. Isang mahina at matandang boses ang narinig sa tabi niya. Marahas na itinaas ang kanyang ulo, tumingin si Ling Waxi sa direksyon kung saan nanggaling ang boses, at tuyong sumigaw, "Guro!" Lumapit sa kanya ang matanda, biglang nagtaas ng kamay, at sinampal siya ng malakas ng pop. Ang matinding sakit mula sa mukha ay tila nagising si Ling Waxi. Nasaran ng loob. Puno ng katigasan ang boses ng matanda. "Hindi ko ginawa." Ikinuyong ni Ling Waxi ang kanyang mga kamao ng mahigpit, ngunit ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga mata nang hindi mapigilan. Sa sandaling itinaas ng matanda ang kanyang kamay, nang maisip ni Ling Waxi na siya ay bubugbugin, hinawakan ng matanda ang kanyang disipulo sa kanyang mga bisig gamit ang kanyang makapangyarihang braso. Mababa at masigla ang kanyang boses, "Tandaan mo, ito ang kahihiyan ng iyong buhay. Kung gusto mong maalis ang kahihiyan, maaari mong palakasin ang iyong sarili. Huwag maghanap ng anumang dahilan. Kung natalo ka, talo ka. Kapag natalo ka, hindi ito kaila hilakbot. Maaari ka ring maalis. Wala ito. Ang mahalaga ay kailangan mong mapagtanto kung bakit ikaw ang natalo sa laro at hindi ka natalo. Out, ngunit ang iyong kalaban ay hindi nagbigay sa iyo ng pagkakataon na maglaro sa anumang bagay. Guro. Mabilis na kumalat sa buong venue ang balitang may 5-ring Soul King Fighting Armor Master, ngunit ang nakakapanlumo ay matagal nang nawala ang binata na lumikha ng milagro. Iilan lamang ang nakakaalam na ang numero ng manlalaro ay 3 at 3. Maliban kay Tang Wulan, napakahina ng mga kalaban ng magkasosyo sa unang round, maliban kina Shu Lizzy at Guyu na hindi sumali sa one-on-one, lahat sila ay madaling nakapasa sa level. Gayunpaman, ang pakikipagtagpo ni Tang Wulan sa One-Word Fight Armor Master ay nagpaalala rin sa lahat na ang Soul Master sa Star Luo Continent na ito, sa mga tuntunin ng lakas, ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa Dao Luo Continent. Ang Star Luo Empire, na nagtataguyod ng individual na kabayanihan, ay walang pagsisikap sa paglinang ng individual na lakas. Gayunpaman, ang kakayahan ni Tang Wulan na talunin ang isang One-Word Battle Armor Master one-on-one ay nakakagulat na. Kaya't nang matapos kumain si Wu Changkong, ang kanyang ekspresyon ay medyo nabawasan ng lamig, at tumingin siya sa titig ni Tang Wulan na labis na nasisiyahan. Ang pagkatalo sa isang One-Word Battle Armor Master na may lakas ng 4 na ring ay sadyang hindi ka panipaniwala. "Captain, punta ka sa kwarto ko mamaya." Pagkatapos ng hapunan, iniwan ni Ye Xinglan ang pangungusap na ito. Ang mga titig ni na Xi at Le Zhenghao ay nahulog sa katawan ni Tang Wulan, naging kakaiba ang kanilang mga tingin. "Anong tinitingin-tingin yung dalawa?" Iritadong sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Shu Lijian, "Ito ang pangalawang sandata ng kapitan na dapat kumpletuhin." Hinayaan siya ni Sister Xinglan na pumunta at tapusin ang sandata ng labanan. "Handa na ang pangalawang sandata sa labanan. Hindi ba ito ang susunod sa atin?" Tuwang-tuwa si Xi. Same time na sinabi ni Shu Lizzy, "Ikaw. Mapunta ka sa dulo. Naaalala ko ang hitsura mo ngayon. Sasabihin ko kay Sister Xinglan bukas." "Lizzy, makati ka ba?" Sabik na iginalaw ni Xi ang kanyang mga kamay. Tumayo si Tang Wulan, hinawakan ang isang kamay sa balikat ni Xi, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at tinanong si Shu Lizzy, "Gusto mo ba siyang bugbugin?" Ngumiti si Shu Lijian at tumayo, "Captain, hindi magandang manakit ng tao. Ilagay mo siya doon, tumalon ako, umupo ka lang sa kanya saglit." "Ano? Matagal ng panahon mula nang magkaroon ng unang battle armor, paanong hindi inaasahan ni Tang Wulan ang battle armor? Kung walang battle armor, malaking kawalan kapag kaharap ang battle armor master. Fighting armor master, ang pangarap niya." Nakaisip na si Tang Wulan ng pangalan para sa kanyang battle armor, at tinawag itong Dragon. Kapag nakapag-assemble na siya ng buong set ng battle armor, mapapangalanan niya ito. Walang alinlangan, ang dugo ng Golden Dragon King ang gumawa sa kanya. Kung wala ang kapangyarihang ito mula sa kaibuturan ng dugo, gaano man siya kahirap, hindi siya magkakaroon ng kasalukuyang lakas. Sa makatuwid, ang kanyang one-word battle armor ay tinatawag na Dragon. Sa hinaharap, gagamitin din niya ang mga ginintuang karakter, marahil kapag ang dalawang karakter na battle armor ay tinawag na Jinlong, o sa iba pang mga pangalan. Pagkatapos maghapunan ng nagmamadali, ang lalaking si Xi ay tumakbo palayo at sinamantala ang atensyon ni Tang Wulan. Ang iba ay bumalik sa kanilang mga silid, at si Tang Wulan ay dumating sa silid ni Ye Xinglan. Inimbitahan siya ni Ye Xinglan. Ang mga bagay ay matagal nang inihanda, at ang huling proseso ay nakumpleto na ngayon. Itinuro ni Ye Xinglan ang isang bagay na nakalagay sa mesa sa sala. Nang makita ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Ito ang prototype ng shoulder armor na may malaking arm armor. Ang dalawa ay konektado ng magkasama, at ang koneksyon ay naitugma sa isang mapanlikha na pagbuo ng gabay sa kaluluwa, na hindi makakaapekto sa flexibility kahit kaunti. Dinisenyo ito ni Guyu para kay Tang Wulan, at ang prototype ng battle armor ay ginawa mismo ni Tang Wulan. Gayunpaman, si Ye Xinglan lang ang nakakumpleto ng Soul Guide Formation pagkatapos. Sa pagpapabuti ng antas ng cultivation at malalim na pananaliksik sa paggawa ng battle armor,
nakakagawa na ngayon si Ye Xinglan ng battle armor ng hakbang-hakbang nang hindi na kailangang gawin ito ng sabay-sabay. Ang kahirapan ng paggawa nito ng sabay-sabay ay napakahusay, at maaaring hindi ito ang pinakamahusay. Ilililok muna niya ang pinasimpleng bersyon ng Soul Guidance Array, at pagkatapos ay kumpletuhin ito ng sabay-sabay. Walang alinlangan, ang piraso ng baluti na ito na nagniningning na may mahinang liwanag ng bituin ay natapos na ang lahat ng paghahanda, at ito ang huling proseso. Tumingin si Tang Wulan kay Ye Xinglan, at tumanggo si Ye Xinglan, magsimula na tayo. Handa ka na. Okay. Sumang-ayon si Tang Wulan at umatras ng ilang hakbang. Naglakad si Ye Xinglan sa mesa. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay tila naliwanagan ng kaunting liwanag ng bituin, at ang Star God Sword ay nahulog sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagliwanag ang mga ilaw sa kanyang katawan, at ang mga piraso ng Starlight Battle Armor ay mabilis na tumakip sa kanyang buong katawan. Hindi tulad ng battle armor ni Tang Wulan, ang battle armor ni Ye Xinglan ay may mga pattern na hugis bituin, at ang battle armor mismo ay mukhang mas manipis. Ang hinahangad niya ay ang kakayahang umangkop at kumpletong pagsasama sa kanyang sarili. Isang sword intent ang lumabas na matatag, ngunit hindi ito kumalat, ngunit nadikit sa Star God Sword. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang katakutan ng layunin ng espada na iyon sa pamamagitan lamang ng panunood nito ng malapitan. Ito ay hindi lamang na ikaw ay gumagawa ng pag-unlad, ngunit ang iyong mga kasosyo ay umuunlad din. Mas malakas si Xinglan. Kung ito ay isa sa isang harapan, hindi sigurado si Tang Wulan na matatalo si Ye Xinglan. Hindi lang dahil sa kanyang battle armor, kundi dahil din sa kanyang konsentrasyon. Sa koponan ng Shrek Academy, palaging alam ni Tang Wulan na ang pinakamalakas ay hindi kailanman ang kanyang sarili. Dapat si Guyu ang pinakamalakas, na sinusundan ni Ye Xinglan, Yuan Enyahui at ang kanyang sarili, sa parehong antas. Pagkatapos noon, hindi kasama sina Le Zhengguo, Xi, at Xu Xiaoyan, Xu Lizi bilang Oiliari Soul Master. For more videos, please like, share and subscribe.